Huwag kang magkakamaling ipakita ang pagmumukha mo sa simbahan kung ayaw mong kaladkarin kita palabas, Marisol. Ang isang labanderang katulad mo ay hindi nararapat tumapak sa sagradong dambana ng mga ebanghelista. Ang boses ng driver na si Rodrigo ay parang latigo na humagupit sa katahimikan ng maliit at maalinsangang silid ni Marisol. Hindi pa man din nakakasagot ang babae, isang puting sobre ang marahas na inihagis sa kanyang harapan. Lumagpak ang sobre sa semento malapit sa isang timba ng mga nilabhang damit na dahan-dahang nagpapatak ng tubig sa sahig na lilikha sana ng tunog na ritmiko kung hindi lang masyadong maingay ang tibok ng puso ni Marisol. Sa sandaling iyon, hawak ni Marisol ang isang pulang kurbata na yari sa pinakamahal na seda. Maingat niya itong pinupunasan ng kanyang tuyong palad, tinitiyak na walang kahit isang mantsa o gusot ang makikita rito. Ang kurbatang iyon ang bunga ng 6 na buwan niyang pagpupuyat sa harap ng nagbabagang plansa ng pagbabad ng kanyang mga kamay sa matapang na sabon hanggang sa mamuti at mangulubot ang kanyang mga daliri. Iyon ang huling regalong ibibigay niya sa kanyang anak na si Mateo para sa pinakamahalagang araw ng buhay nito. Dahan-dahang ibinaba ni Marisol ang kurbata sa ibabaw ng malinis na tela. Ang kanyang mga kamay na sanay sa mabibigat na basket ng labada ay biglang nanginig. Yumuko siya upang pulutin ang sobre. Ramdam niya ang init ng sikat ng araw sa labas na tumatama sa kanyang likuran, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay tila may namumuong yelo. Nang buksan niya ang sobre, hindi isang paanyaya ang tumambad sa kanya. Isa itong legal na kasulatan. Isang kasunduan na nagsasabing tinatanggap niya ang halagang 500,000 piso kapalit ng hindi niya pagpapakita sa kasal ni Mateo Santillan at Clarissa Evangelista. Nakasaad din doon na mula sa sandaling malagdaan ang papel, wala na siyang karapatang kilalanin si Mateo bilang anak sa harap ng publiko. Ngunit hindi ang halaga ng pera ang nagpatigil sa paghinga ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay napako sa ibaba ng pahina. Doon sa tabi ng pangalan ni Doña Constancia ay ang lagda ni Mateo, isang pamilyar na pirma. Ang kurbadang linya ng titik M na siya mismo ang nagturo sa kanyang anak noong ito ay bata pa gamit ang uling sa likod ng kanilang bahay sa probinsya. Ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng isang invisible na kamay. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kay Rodrigo kung ito ba ay isang masamang biro, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong ng electric fan sa sulok at ang malakas, mabilis at masakit na kabog sa kanyang dibdib. Ang bawat pintig ay tila isang paalaala ng bawat sakripisyo niya, ang mga gabing wala siyang kain, para lang may pambayad sa matrikula ni Mateo, ang mga hapdi ng sugat sa kanyang kamay mula sa pagkuskos ng mga matitigas na denim, at ang lahat ng pangarap na itinanim niya sa puso ng kanyang anak. Pinirmahan ito ni Mateo sa pabulong na tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig, tila isang tuyong dahon na nililipad ng hangin. Ngumisi ng mapang-api si Rodrigo habang sinisindihan ang isang sigarilyo. Siyempre, sinabi ni Mateo na ikaw ang pinakamalaking hadlang sa career niya. Isang kahihiyan ang magkaroon ng nanay na naglalaban ng dumi ng ibang tao habang siya ay magiging CEO na ng isang malaking kumpanya. Be practical, Marisol. Ang perang iyan ay sapat na para makauwi ka sa probinsya at mamuhay ng marangal. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa mundong hindi mo naman kabilang. Nanlamig ang mga dulo ng daliri ni Marisol. Ang pulang seda ng kurbata na kanina lang ay simbolo ng kanyang pagmamahal ngayon ay tila naging kulay ng sariwang dugo-dugo mula sa sugat na nilikha ng sarili niyang anak. Marahan niyang hinaplos ang pirma ni Mateo sa papel. Tila nararamdaman niya ang lamig ng ballpen ginamit nito, ang kawalan ng pag-aalinlangan sa bawat hagod ng tinta. Binitawan niya ang papel at hinayaang muling mahulog ito sa sahig. Tumalikod siya kay Rodrigo at muling kinuha ang kurbata. Sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit mabilis niya itong pinahid gamit ang likod ng kanyang kamay. Hindi siya iiyak sa harap ng taong ito. Hindi siya iiyak para sa isang anak na itinuring siyang isang mantsa na kailangang burahin. Sabihin mo kay Doña Constancia, panimula ni Marisol, ang kanyang boses ay unti-unting nagiging matatag, bagaman may lalim ng pait na hindi matatago. Hindi nabibili ng pera ang pagiging ina. At sabihin mo kay Mateo na ang kurbatang ito ay hihintayin siya sa araw na mapagtanto niyang ang telang seda ay hindi kayang magpainit sa isang pusong kasing lamig ng bangkay. Lumabas si Rodrigo na may halakhak na puno ng pangungutya
Iniwan ang usok ng sigarilyo na humahalo sa amoy ng sabon at pawis sa loob ng silid. Naiwan si Marisol na mag-isa. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang munting kaharian ng mga labada. Ang kanyang mga balikat na dati ay laging tuwid, sa kabila ng bigat ng giit ngayon, ay tila unti-unting bumibigay. Niyakap niya ang pulang kurbata sa kanyang dibdib, isinusubsob ang mukha sa malambot na tela. Doon sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat pangarap na binuo niya para sa kanyang anak ay tila mga bula ng sabon na isa-isang pumuputok na giiwan lamang ng basa at malamig na pakiramdam sa kanyang balat. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone sa ibabaw ng mesa. Sa screen ay makikita ang litrato nila ni Mateo noong araw ng graduation nito sa kolehiyo. Nakangiti sila pareho bakas ang tagumpay sa kanilang mga mata. Sinubukan niyang pindutin ang pangalan nito ngunit bago pa man mag-ring ang telepono isang mensahe ang pumasok mula sa numero ni Mateo. "Ma, please, just this once, let me have this. Huwag ka nang pumunta. I'll send more money after the wedding, sorry." Walang I love you. Walang salamat. Isang utos lang at isang paumanhin na kasing babaw ng tubig sa kanal. Inilapag ni Marisol ang cellphone. Tumingin siya sa malayo sa labas ng munting bintana kung saan makikita ang mga nagtataasang gusali ng Makati, ang mundong kinalalagyan na ngayon ng kanyang anak. Ang mundong kumuha kay Mateo mula sa kanya. "Anak pa ba kita, Mateo? O isa na lamang akong mantsa na kailangan mong labhan at pigaan hanggang sa mawala sa iyong buhay?" Tumayo si Marisol, hindi para muling maglaba, kundi para lumapit sa isang lumang cabinet sa sulok. Mula sa ilalim ng mga nakatuping basahan, kinuha niya ang isang maliit na itim na pitaka na hindi niya binuksan sa loob ng mahabang panahon. Sa loob nito ay isang gintong singsing na may tatak ng isang pamilyang hindi kailanman narinig sa mga kalyang ito, ang pamilyang Santillan. Ang labandera ay tapos na sa kanyang pagtitiis. Ang bawat hibla ng mamahaling lana ng kanyang suot na tuxedo ay tila mga tinik na tumutusok sa balat ni Mateo. Nakatayo siya sa harap ng isang dambuhalang salamin sa loob ng kanyang silid sa mansyon ng mga evangelista, ngunit hindi niya makilala ang aninong nakatingin sa kanya. Ang binatang dati ay nakasuot lamang ng kupas na t-shirt na amoy araw at sabon ay palitan na ng isang lalaking mukhang prinsipe, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap ng saya. Huminga siya ng malalim pilit na inaayos ang pagkakasakal ng itim na bowtie sa kanyang leeg. Naalala niya ang pulang kurbata na binanggit ng kanyang ina sa huling tawag nito, isang kurbatang alam niyang binili nito mula sa pinaghirapang barya. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib, isang pagsisisi na pilit niyang ibinabaon sa ilalim ng ambisyon. "Mateo darling, you look absolutely stunning. Para kang isang tunay na evangelista." Ang boses ni Doña Constancia ay parang malapot na pulot na bumalot sa katahimikan ng silid. Pumasok ang matanda na may suot na perlas sa leeg, ang bawat hakbang ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan. Lumapit siya kay Mateo at marahang hinaplos ang balikat nito, ngunit ang dampi ng kanyang kamay ay malamig tila hawak ng isang estatwa. "Mama Constancia, tungkol po sa dokumentong pinadala niyo kay Ma at kay Tata." Mahinang simula ni Mateo, hindi makatingin ng diretso sa salamin. "Was it really necessary? She's my mother. Hindi niya naman ako ipapahiya." Tumawa ng mahina si Constancia, isang tunog na walang bahid ng emosyon. "Oh, Mateo, my poor naive Mateo. You think she loves you? Kung mahal ka niya, hindi ka niya hahayaang magmula sa putik. Inaalok ko sa iyo ang langit, ang Santillan Group, ang pangalan ng mga evangelista. At ano ang ibinibigay niya sa iyo? Ang amoy ng kulob na damit at ang kahihiyan ng pagiging anak ng isang labandera. But she sacrificed everything for me." "Exactly." Mabilis na putol ni Constancia, ang kanyang tinig ay naging matalim. "And she will use that sacrifice to chain you forever." Gagamitin niya ang utang na loob para manatili kang maliit. "Mateo, look at Clarissa. Look at the life waiting for you. Do you want to go back to that stinking room in Tondo? Do you want Clarissa to be ashamed of her own husband? Ginagawa ko ito para protektahan ka. I am saving you from your own past." Yumuko si Mateo. Ang mga salita ni Constancia ay parang laso na dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan. Gaslighting ang bawat pangungusap, pilit na binubura ang kabutihan ni Marisol at pinapalitan ito ng imahe ng isang pabigat. Bumukas ang pinto at pumasok si Clarissa, ang kanyang fiancé, na may dalang baso ng wine. Ang kanyang gown na puno ng kristal ay kumikinang sa ilalim ng chandelier,
ngunit ang kanyang ngiti ay puno ng panunuya. "Babe, are you still thinking about that woman?" Tanong ni Clarissa habang humihilig sa balikat ni Mateo. "I smelled your coat earlier and I swear parang may amoy pa rin ng sabon panlaba. It's disgusting." Pinapirma na siya ng driver natin, right? "She's paid to disappear. Why the long face?" "She's still my mother, Clarissa." Pagtatanggol ni Mateo bagaman, wala nang bagsik ang kanyang boses. "Is she o baka naman gusto mo lang talagang bawiin ang kasal na ito at bumalik sa pagiging mahirap ni..." Singhal ni Clarissa. "Remember, Mateo, without my mother's signature on those bank guarantees, your startup company is nothing. You'll be bankrupt before you even start. Utang mo sa amin ang lahat ng meron ka ngayon." Natahimik si Mateo. Ang katotohanang siya ay nakatali sa utang na loob sa pamilyang ito ay mas masakit pa sa anumang sampal. Isa siyang bihag sa isang gintong hawla at ang susi ay nasa kamay ng dalawang babaeng tinitingnan siya hindi bilang tao kundi bilang isang investment. Lumapit si Constancia sa fireplace at kinuha ang isang lumang litrato mula sa bulsa ng tuxedo ni Mateo, isang litrato ni Marisol na karga ang sanggol na si Mateo. "If you are truly one of us, you must let go of the trash that holds you back." Bago pa man makakilos si Mateo, inihagis ni Constancia ang litrato sa nagbabagang apoy. Pinanood ni Mateo ang dahan-dahang paglamon ng apoy sa mukha ng kanyang ina. Ang gilid ng litrato ay nangulubot naging itim hanggang sa maging abo na lamang ito na tinatangay ng init. "There," sabi ni Constancia habang pinapagpag ang kanyang mga kamay. "Now you are clean. Wala nang ebidensya ng iyong nakaraan. Let's go down." Ang mga board members ng Santillan Group ay naghihintay na sa atin. "We have a contract to sign." Nang lumabas ang dalawang babae na iwan si Mateo na nakatitig sa abo sa loob ng fireplace. Ang kanyang puso ay tila naging abo na rin. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa malayo. Sa hindi kalayuan ang mga ilaw ng lungsod ay kumukurap, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang madilim na kalyeng iniwan niya. Hindi niya alam sa kabilang bahagi ng mansyon sa loob ng library ay may kausap si Constancia sa telepono. Ang kanyang boses ay pabulong ngunit puno ng panganib. "Yes, it's done. Nakapirma na ang bata sa lahat ng documents. Once the merger with Santillan is finalized, all the debts of the Evangelista estate will be transferred to his name. Let the laundrywoman's son take the fall for our bankruptcy. After the wedding, we'll dispose of him." Isang malamig na hanging pumasok mula sa bahagyang nakabukas na bintana na nagpapatindig ng balahibo ni Mateo. Ramdam niya ang panganib ngunit huli na para umatras. Ang bawat hakbang niya pababa ng hagdan ay tila paglapit sa isang bangin na siya mismo ang humukay. Samantala sa isang malayong dako ng lungsod, isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng maliit na paupahan ni Marisol. Isang lalaking nakasuot ng barong ang bumaba, hawak ang isang dekalibreng folder. "Madam Marisol," tawag ng lalaki pagkapasok sa loob. "Ang lahat ng shares ng Santillan Group na nasa ilalim ng pangalan ng asawa ninyo ay handa na para sa inyong disposisyon. Kailangan na nating kumilos bago pa maubos ng mga evangelista ang natitirang pondo ng kumpanya." Tumingin si Marisol sa lalaki. Wala na ang lungkot sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang lamig ng isang bakal na dumaan sa apoy. "Handa na ako, Attorney Santos," sagot ni Marisol. "Gusto nilang paglaruan ang buhay ng anak ko. Ngayon ipakikita ko sa kanila kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng lupang tinatapakan nila. Hindi kailanman mabubura ng sabon at tubig ang dugong nananalatay sa iyong mga ugat, Marisol. Kahit balutin mo ang sarili mo ng hirap ang isang reyna, ay mananatiling reyna." Ang mga salitang iyon ni Tia Salud ay tila isang sumpa na paulit-ulit na bumabalik sa gunita ni Marisol habang naglalakad siya sa loob ng isang pribadong vault sa ilalim ng isang sikat na bangko sa Makati. Ang bawat hakbang ng kanyang luma at kupas na tsinelas sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang marahang tunog, isang kakaibang kaibahan sa marangyang paligid. Ang mga gwardya ay nakatingin sa kanya nang may pagtataka, ngunit nang ipakita niya ang isang itim na card na may selyo ng pamilyang Santillan, mabilis silang yumukod at nagbigay daan. Dahan-dahang binuksan ni Marisol ang isang maliit na bakal na kahon. Sa loob nito ay nakahiga ang mga alaala ng isang buhay na matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang litrato ng kanyang yumaong asawa na si Alberto Santillan, ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat, ngunit naging sanhi rin ng kanyang pinakamalaking paghihirap.
Sa tabi nito ay isang kwintas na may pendant na diamante kumikinang sa ilalim ng malamig na ilaw ng vault, tila nanunukso sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Hinalungkat niya ang ilalim ng kahon hanggang sa matagpuan niya ang isang luma at naninilaw na dokumento, ang huling testamento ni Alberto. Ang kanyang mga daliri na puno ng mga hiwa mula sa matatalas na gilid ng mga butones at zipper ay marahang humaplos sa papel. Bakit kailangang humantong sa ganito, Alberto? Pabulong niyang tanong ang kanyang boses. Ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng bawat salita. Pinili kong mamuhay sa hirap para protektahan ang anak natin mula sa kasakiman ng pamilya mo. Akala ko kung lalaki siyang walang pera, lalaki siyang may puso. Ngunit sa huli pera pa rin ang pumatay sa kanya. Isang mainit na luha ang pumatak sa dokumento, mabilis na nanuot sa tuyong papel. Agad itong pinahid ni Marisol, hindi dahil sa panghihinayang sa papel, kundi dahil ayaw niyang makita ng kahit na sino ang kanyang kahinaan. Ang bawat patak ng luha ay isang pagkatalo at sa pagkakataong ito kailangan niyang manalo. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang marahang pagbukas ng pinto ng vault. Pumasok si Attorney Santos, ang tanging taong pinagkatiwalaan ni Alberto, na bantayan si Marisol mula sa malayo. Madam Marisol, handa na ang lahat ng papeles. Wika ng abogado, ang boses nito ay puno ng paggalang. Ang merger ng Evangelista Estate at Santillan Group ay nakatakdang pirmahan bukas. Kung hindi tayo kikilos ngayon, ang lahat ng shares na itinago ni Alberto para sa inyo ay magagamit ni Doña Constancia para bayaran ang kanilang mga utang. Gagamitin nila ang inyong yaman para saktan ang inyong sariling anak. Gagamitin nila si Mateo. Pagtatama ni Marisol ang kanyang mga mata ay naging matalim na parang talim ng kutsilyo. Gagawin nila siyang pain para sa kanilang mga kasalanan. Alam ko ang laro ni Constancia. Noong unang panahon pa lang siya na ang utak sa likod ng pagpapatalsik sa akin sa pamilya Santillan. Ngayon gusto niyang ubusin ang natitira kong buhay sa pamamagitan ng anak ko. Lumabas si Marisol sa bangko bitbit ang isang maliit na envelope na naglalaman ng katotohanang yayanig sa buong bansa. Ngunit bago siya bumalik sa kanyang munting silid, dumaan muna siya sa palengke ng Tondo upang puntahan ang matandang kaibigang si Tia Salud. Si Tia Salud ang tanging nakasaksi sa kanyang paghihirap noong siya ay nagdadalang tao pa lamang at walang matuluyan. Ito ang nagturo sa kanya kung paano maglaban ng tama, kung paano paikutin ang bawat piso para may pambili ng gatas si Mateo. Maring maring sigaw ni Tia Salud nang makita siya. Ba't parang nakakita ka ng multo? At ano yang suot mo, barong ng asawa mo? Masyadong malaki sa'yo, mukha kang nilamon ng tela. Ngumiti ng pilit si Marisol at naupo sa tabi ng matanda na nagbabalat ng bawang. Tia Salud, kailangan ko na po sigurong umalis sa paupahan. Natigilan ng matanda. Ano, dahil ba sa kasal ni Mateo hayaan mo na ang batang yun, Maring? Masyado siyang nabulag ng kinang ng Makati. Pero tandaan mo, ang ginto kahit anong kintab, lumulubog pa rin sa putik kapag hindi matibay ang tuntungan. Hindi po, dahil sa kanya't sagot ni Marisol, habang tinutulungan ang matanda sa pagbabalat. Kailangan ko lang pong ayusin ang isang bagay na matagal ko nang iniwan. Isang utang na kailangang bayaran, hindi ng pera kundi ng katarungan. May masama akong nararamdaman, Maring Seryon. Seryosong sabi ni Salud habang nakatingin sa mga kamay ni Marisol. Ang mga kamay mo, hindi na sila nanginginig sa pagod. Nanginginig sila sa galit. Huwag mong hayaang kainin ka ng puot. Tandaan mo, ang paghihiganti ay parang paghawak sa nagbabagang uling, ikaw muna ang mapapaso bago mo maibato sa iba. Hindi ito paghihiganti, Tia. Malalim na tugon ni Marisol. Ito ay paglilinis. Nilalabhan ko lang ang duming iniwan nila sa buhay ko. Nagpaalam si Marisol at naglakad pabalik sa kanyang maliit na silid. Habang binabaybay ang madilim at masikip na eskinita, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Isang itim na sasakyan, ang dahan-dahang sumusunod sa kanya, ang mga ilaw nito ay tila mga mata ng isang lobo sa dilim. Hindi lumingon si Marisol. Alam niyang nagsimula na ang pagmamanman ni Constancia. Ang labanderang inaakalang madaling tapakan ay nagiging isang banta na hindi nila inaasahan. Nang makarating siya sa kanyang silid, agad niyang isinara ang pinto at ibinaba ang envelope sa mesa. Kinuha niya ang pulang kurbata ni Mateo at marahan itong inilagay sa tabi ng dokumento ng Santillan Group. Isang contrast ng pagmamahal at kapangyarihan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Hello, sagot ni Marisol.
Walang nagsalita sa kabilang linya, ngunit narinig niya ang isang pamilyar na paghinga. Isang paghingang tila may halong hikbi at takot. Mateo, mahinang tawag ni Marisol. Mateo, anak, ikaw ba yan? Isang boses ng lalaki ang sumagot, ngunit hindi ito si Mateo. Ito ay isang boses na puno ng panunuya at lamig. Madam Marisol, o mas tamang tawaging Madam President, alam namin kung nasaan ka. At alam namin ang balak mo. Kung gusto mong makitang humihinga pa ang anak mo pagkatapos ng kasal, manatili kang isang labandera. Huwag mong subukang isuot ang korona na matagal na naming itinapon sa basurahan. Naputol ang linya. Nanigas si Marisol sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang puso ay tila piniga ng isang higanteng kamay. Ang takot na matagal na niyang pilit na ikinukubli ay muling sumabog sa kanyang dibdib. Anong gagawin ko, Alberto? Kung ililigtas ko ang kumpanya, mapapahamak ang anak ko. Pero kung hahayaan ko silang nakawin ang lahat habang buhay, na magiging alipin ng anak natin ang sarili niyang kasalanan. Tumingin si Marisol sa salamin. Nakita niya ang isang babaeng durog pagod at tila wala ng pag-asa. Ngunit sa ilalim ng mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi, may isang apoy na nagsimulang magliyab, isang apoy na mas mainit pa sa anumang plansang kanyang hinawakan. Dahan-dahan niyang kinuha ang pulang kurbata at itinali ito sa kanyang sariling leeg, tila isang simbolo ng digmaan. Hindi ninyo kilala ang isang inang wala ng matatalo, bulong niya sa dilim. Dahil ang inang nawalan na ng anak, ay wala na ring kinatatakutan. Ito ba ang amoy ng buhay ninyo? Amoy kulob, amoy mura, at amoy paghihirap. Oh my God, I can't believe Mateo actually came from this place. It's so kadiri. Ang boses ni Clarissa ay parang isang matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng hapon. Nakatayo siya sa pintuan ng maliit na laundry shop ni Marisol habang nakatakip ang kanyang ilong ng isang mamahaling lace na panyo. Ang kanyang gown na pang-rehearsal, na kulay ginto at puno ng mga borda, ay labis na hindi bagay sa semento at basang sahig ng eskinita. Hindi tumigil si Marisol sa kanyang ginagawa. Patuloy niyang kinukuskos ang isang makapal na kumot sa loob ng batya. Ang kanyang mga braso ay puno ng bula ng sabon. Ang bawat hagod ng kanyang kamay ay may kasamang bigat, tila bawat dumi na kanyang tinatanggal ay ang mga masasakit na salitang naririnig niya nitong mga nakaraang araw. Ano ba, are you deaf? Bingi ka na ba? Dahil sa ingay ng washing machine, muling singhal ni Clarissa. Humakbang siya papasok, ang kanyang high heels ay lumilikha ng isang matunog na pagtama sa semento, tila bawat hakbang ay isang pananakop sa munting espasyo ni Marisol. Marahang ibinaba ni Marisol ang kumot at tumayo ng tuwid. Hinarap niya ang babaeng magiging asawa ng kanyang anak, ang babaeng tinitingnan siya na tila isa siyang basura. Ano ang kailangan mo, Clarissa? Mahinahong tanong ni Marisol, bagaman ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas. I have a special task for you, labandera woman, nakangising sabi ni Clarissa. Since you're so good at cleaning dirt, I want you to wash these. Isang malaking plastic bag ang marahas na ibinuhos ni Clarissa sa harap ni Marisol. Bumagsak sa basang sahig ang ilang mamahaling damit, mga silk na blusa, designer jeans, at isang puting jacket. Ang ilan sa mga ito ay nahulog sa talsik ng maruming tubig mula sa batya. Those are my favorite clothes, sabi ni Clarissa habang pinagmamasdan ang mga damit sa sahig nang may halong pandidiri. And since you're Mateo's mother, I thought I'd give you the privilege of touching them. Pero huwag mong gagamitan ng makina. I want you to scrub them with your own hands. Isipin mo na lang na bawat dumi na tinatanggal mo ay ang utang na loob ninyo sa pamilya namin. Tiningnan ni Marisol ang mga damit sa kanyang paanan. Ramdam niya ang init ng dugo na umaakyat sa kanyang mukha. Hindi dahil sa hirap ng trabaho, kundi dahil sa labis na pambabastos. Alam niyang hindi marumi ang mga damit na iyon. Sinadya lamang itong dalhin dito upang hiyain siya. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Marisol. Hindi ba sapat na nakuha mo na ang anak ko? Hindi ba sapat na pinapirma niyo siya sa kasunduang ilalayo siya sa akin? Tumawa si Clarissa, isang tunog na puno ng lason. Oh Marisol, you don't get it, Dunyo. Hindi lang si Mateo ang gusto namin. Gusto naming siguraduhin na hinding-hindi ka na magkakaroon ng lakas ng loob na tumingin sa amin ng diretso. You are a stain and we are the bleach. Gusto naming burahin ang lahat ng bakas mo sa buhay ni Mateo. Yumuko si Clarissa, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Marisol. And let me tell you a secret, tita. Mateo is actually enjoying his new life. Sabi niya sa akin kagabi, he finally feels clean. Clean from you,
So be a good girl and start scrubbing. Tumalikod si Clarissa at naglakad palabas, ngunit bago siya tuluyang makalayo, tumigil siya at lumingon. By the way, make sure they smell like lavender. I hate the smell of poor people. Nang makaalis si Clarissa, naiwan si Marisol na nakatitig sa mga damit sa sahig. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakayom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Isang matinding pait ang namuo sa kanyang lalamunan. Gusto niyang isigaw ang lahat ng sakit pero walang boses na lumabas. Dahan-dahan siyang lumuhod upang pulutin ang mga damit. Habang hinahawakan niya ang puting jacket na itapon ni Clarissa, naramdaman niya ang isang matigas na bagay sa loob ng bulsa nito. Inabot niya ang loob ng bulsa at inilabas ang isang maliit na piraso ng papel. Isang resibo. Kumunot ang noo ni Marisol. Ang resibo ay mula sa isang offshore bank account. Ang petsa ay noong nakaraang linggo lamang at ang halagang nakalagay ay sapat na upang makabili ng isang buong subdivision, isang transfer ng 200 milyong piso mula sa pondo ng Santillan Group patungo sa isang personal na account sa ilalim ng pangalan ni Clarissa Evangelista. Nanlamig ang buong katawan ni Marisol. Ang bawat letra sa papel ay tila nagliliyab sa kanyang paningin. Ito na ang ebidensyang hinahanap ni Attorney Santos. Hindi lang ito basta pagluho. Ito ay isang sistematikong pagnanakaw. Ginagamit nila ang kasal ni Mateo bilang tabing upang ubusin ang yaman ng pamilya Santillan bago pa man malaman ng Board of Directors. Traitor! Bulong ni Marisol. Tumingin siya sa labas sa direksyon kung saan umalis ang sasakyan ni Clarissa. Ang galit na kanina ay tila isang bagyong naninira sa loob niya ay biglang naging isang malamig at matalim na plano. Hindi na ito tungkol sa pambabastos sa kanya bilang labandera. Ito ay tungkol sa kaligtasan ng legacy na iniwan ni Alberto at ang kaligtasan ni Mateo. Kung hahayaan niyang matuloy ang kasal, hindi lang puso ng anak niya ang mawawasak habang buhay itong magiging bilanggo ng mga krimen ng mga evangelista. Dahan-dahang tumayo si Marisol. Itinago niya ang resibo sa loob ng kanyang bra malapit sa kanyang puso. Ang bawat pintig ng kanyang dibdib ay tila isang tambol na naghahanda para sa digmaan. Kinuha niya ang batya ng maruming tubig at marahas itong ibinuhos sa kalsada. Ang tunog ng pagbuhos ng tubig ay tila isang pahayag ng pagtatapos ng kanyang panahon ng pananahimik. Sige, Clarissa, sabi ni Marisol sa kanyang isipan habang nakatingin sa kanyang mga kamay na puno pa rin ng bula. Gusto mong labhan ko ang dumi ninyo, gagawin ko. Pero sisiguraduhin ko na pagkatapos nito wala nang matitirang bahid ng dumi sa pangalan ng anak ko dahil kayong lahat ang ipapaanod ko sa baha. Biglang tumunog ang telepono sa loob ng kanyang silid. Mabilis siyang pumasok at sinagot ito. Madam Marisol, boses ni Attorney Santos sa kabilang linya. Nabalitaan niyo na ba inilipat na ang venue ng reception? Hindi na ito sa hotel. Itutuloy nila ito sa mismong Santillan Plaza. Isang mabilisang anunsyo ng merger ang gagawin nila habang wala ang ibang board members. Kailangan nating kumilos ngayon din. May hawak na akong ebidensya, attorney. Sagot ni Marisol, ang kanyang boses ay malamig at walang katatakutan. Ang resibo ng transfer ng 200 milyon, nasa akin na. Natahimik ang abogado sa kabilang linya. Kung ganoon, handa na ang bitag. Handa na ang lahat, tugon ni Marisol. Pero bago ang lahat, kailangan ko munang makita ang anak ko. Isang huling pagkakataon para maging ina. Habang ibinababa ni Marisol ang telepono, hindi niya napansin ang isang anino sa labas ng kanyang bintana. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket, ang mabilis na umalis, dala ang balitang may hawak na ebidensya ang labandera. Sa mansyon ng mga evangelista, habang sinusukat ni Clarissa ang kanyang belo, sa harap ng salamin, isang tawag ang nagpabura sa kanyang ngiti. Ano, may nakuha siyang resibo? Sigaw ni Clarissa, ang kanyang boses ay naging matinis sa galit. I told you to be careful, patayin niyo ang babaeng yan, bago pa siya makalapit sa simbahan. Ngayon din, ang isang pasasalamat na may kasamang tanikala ay hindi kailanman magiging isang utang na loob, Mateo. Ito ay isang pangaalipin na binalot lamang sa magandang salita. Ang boses ni Doña Constancia ay tila isang malamig na bulong na paulit-ulit na umaalingaw sa isipan ni Mateo habang nakatitig siya sa isang makapal na folder sa loob ng kanyang bagong opisina sa Santillan Plaza. Hawak niya ang panulat, ngunit ang kanyang kamay ay tila gawa sa bato. Sa harap niya ay ang Accountability Agreement, isang dokumentong nagsasabing siya, bilang bagong CEO, ang magiging tanging responsable sa lahat ng nakaraang utang
at obligasyon ng Evangelista Estate oras na matapos ang merger. Isang formalidad lang ito, anak. Muling naalala ni Mateo ang sabi ni Constancia kaninang umaga habang hinihimas nito ang kanyang likod. Para mapanatili ang dangal ng pamilya, hindi ba't gusto mong maging bahagi ng aming kasaysayan? Ito na ang pagkakataon mong patunayan na karapat-dapat ka sa anak ko. Ngunit habang binabasa ni Mateo ang maliliit na letra, sa huling pahina isang malamig na pawis ang gumuhit sa kanyang sentido. Hindi ito simpleng merger. Ito ay isang pagsasalin ng lahat ng kasalanan. Ang 200 milyong piso na nawawala sa pondo ng Santillan Group, ang perang akala niya ay ginamit para sa operasyon ng kumpanya, ay nakatala rito bilang operational losses na siya ang kailangang managot. Ginamit nila ako, pabulong na sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay nanginginig puno ng kawalan ng paniniwala. Napatingin siya sa labas ng malaking salamin ng kanyang opisina. Mula sa itaas ang mga tao sa ibaba ay mukhang mga langgam na nagkakaroon ng kani-kaniyang buhay. Naalala niya ang kanyang ina. Naalala niya ang babala nito noong bata pa siya. Huwag kang kukuha ng bagay na hindi sa'yo, Mateo, dahil ang bawat libreng pagkain ay may kapalit na hindi mo kayang bayaran. Sa sandaling iyon, ang kanyang cellphone ay dahan-dahang gumalaw sa ibabaw ng mesa, nagpapahiwatig ng isang papasok na tawag. Walang pangalan ngunit ang numero ay pamilyar. Ang numerong matagal na niyang iniwasan. Sagot ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa gitna ng dilim. Mateo, makinig ka sa akin. Ang boses ni Marisol ay mabilis at puno ng kaba. Huwag kang pipirma sa kahit anong papel ngayong araw. Umalis ka na riyan. May hawak akong ebidensya, anak. Niloloko ka lang nila. Ang pamilyang akala mo ay magliligtas sa'yo, ang siyang magbabaon sa'yo sa hukay. Mai, I already signed some of it. Nanghihinang sagot ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Sabi nila, utang na loob ko ito sa kanila. Sabi nila, ikaw ang masamang tao dahil gusto mo akong manatiling mahirap. Anak, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa taas ng gusaling tinatayuan mo, kundi sa linis ng iyong konsensya, pagsusumamo ni Marisol. Nasa labas ako ng plaza, kailangan kitang makita. Ngayon din. Ngunit bago pa man makasagot si Mateo, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Clarissa, ang kanyang mukha ay puno ng matatamis na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing talim ng yelo. Mabilis na ibinaba ni Mateo ang telepono at itinago ito sa kanyang bulsa. Sino ang kausap mo, babe? Tanong ni Clarissa habang lumalapit sa kanya. Amoy na amoy ni Mateo ang mamahaling pabango nito, ngunit sa pagkakataong ito, tila amoy ito ng isang bulok na bagay na pilit tinatakpan. Wala, isang maling numero lang, pagsisinungaling ni Mateo bagaman ramdam niya. Ang bilis ng pintig ng kanyang puso. Samantala sa labas ng Santillan Plaza, nakatayo si Marisol sa gitna ng matinding sikat ng araw. Mahigpit niyang hawak ang kanyang lumang bag kung saan nakatago ang resibo. Ang bawat tao na dumadaan sa kanyang tabi ay tila isang banta. Napansin niya ang isang itim na van na dahan-dahang tumigil sa tapat niya. Ang mga bintana nito ay madilim, hindi makita ang nasa loob. Isang matinding kaba ang binalot ang buong pagkatao ni Marisol. Ramdam niya ang panganib. Dahan-dahan siyang umatras, pilit na humahalo sa rami ng mga taong naglalakad sa bangketa. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng van ay tila isang hudyat ng kamatayan. Hindi lumingon si Marisol. Mabilis siyang pumasok sa isang masikip na eskinita malapit sa gusali. Ang tunog ng kanyang mga tsinelas sa semento ay mabilis at hindi maayos, tila isang ritual ng pagtakas. Naramdaman niya ang mabibigat na hakbang ng mga taong sumusunod sa kanya. Madam, huwag kang tumakbo, sigaw ng isang baritonong boses mula sa likuran. Hindi tumigil si Marisol hanggang sa makarating siya sa isang dulo ng eskinita na hinarangan ng mga luma at naglalakihang basura. Wala na siyang matatakbuhan. Hinarap niya ang dalawang lalaking nakaitim na jacket na ngayon ay nasa harap na niya. Ibigay mo sa amin ang papel at walang masasaktan. Sabi ng isa sa mga lalaki, habang dahan-dahang inilalabas ang isang patalim mula sa kanyang bulsa. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng kaunting liwanag na pumapasok sa eskinita. Niyakap ni Marisol ang kanyang bag. Kahit patayin niyo ako, hindi niyo makukuha ang katotohanan. Sa tingin mo ba ay mahalaga pa ang katotohanan sa isang taong patay na ka? Nakangising sagot ng lalaki.
Susugod na sana ang lalaki nang biglang marinig ang isang malakas at mahabang busina ng isang sasakyan mula sa bukana ng eskinita. Isang pulang kotse ang mabilis na huminto at mula rito ay bumaba si Attorney Santos kasama ang dalawang security guard na nakauniporme. Umalis kayo riyan kung ayaw ninyong mabulok sa kulungan, sigaw ni Attorney Santos. Dahil sa takot mabilis na tumakas ang mga lalaki pabalik sa naghihintay na van. Nanghina ang mga tuhod ni Marisol at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang hininga ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay maputla pa sa papel na kanyang pinoprotektahan. Madam Marisol, ayos lang ba kayo? Mabilis na lumapit ang abogado at tinulungan siyang tumayo. Ang resibo, attorney, ligtas ang resibo, pabulong na sabi ni Marisol habang pilit na binubuksan ang kanyang bag. Kailangan na nating umalis dito, sabi ni Santos. Alam na nila ang balak natin. Hindi na ligtas ang manatili sa kalsada. Bukas ang kasal, Marisol. Bukas ang huling pagkakataon nating iligtas ang lahat. Tumingin si Marisol sa itaas sa bintana ng opisina ni Mateo sa pinakatuktok ng gusali. Mateo, sana ay sapat na ang oras na natitira. Sa loob ng opisina, kinuha ni Clarissa ang cellphone ni Mateo mula sa kanyang bulsa habang hindi ito nakatingin. Nakita niya ang huling tawag mula sa numerong alam niyang kay Marisol. Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. You really don't learn, do you, Mateo? Bulong ni Clarissa sa kanyang sarili. Mabilis niyang pinindot ang delete button at ibinalik ang telepono sa mesa ng walang bakas. Babe, let's go. Our rehearsal dinner is waiting. Yaya ni Clarissa habang ikinakabit ang kanyang braso sa braso ni Mateo. And don't worry about the papers. Mama said everything is under control. Trust us. Naglakad palabas ang dalawa, ngunit bago tuluyang maisara ang pinto lumingon si Mateo sa kanyang mesa. Ang accountability agreement ay nandoon pa rin tila isang bukas na sugat na hindi hihilom. Sino ang dapat kong paniwalaan? Ang inang nagmula sa hirap o ang pamilyang nag-aalok sa akin ng mundo? Ang katanungang iyon ay tila isang munting apoy na unti-unting lumalaki handang sunugin ang lahat ng dambanang itinayo ni Mateo para sa kanyang ambisyon. Sino ba ang babaeng ito, security? Pakiusap naman, ilayo ninyo ang pulubing ito sa harap ko. Baka kung anong sakit pa ang makuha namin sa kanya. Ang bawat salitang binitawan ni Mateo ay tila mga tipak ng yelo na bumagsak sa gitna ng mainit na kalsada. Nakatayo siya sa bukana ng Santillan Plaza, suot ang isang itim na trench coat na gawa sa mamahaling balahibo ng hayop habang ang kanyang braso ay mahigpit na nakakabit sa braso ni Clarissa. Ang kanyang boses na dati ay puno ng lambing tuwing tinatawag ang kanyang ina ngayon ay puno ng pandidiri at pagmamadali. Sa tapat niya nakatayo si Marisol sa ilalim ng biglang pagbuhos ng ulan. Ang kanyang lumang bestido ay basang-basa na dumidikit sa kanyang payat na katawan. Ngunit sa kabila ng lamig na nanunuot sa kanyang mga buto, may isang bagay siyang pilit na pinoprotektahan sa loob ng kanyang manipis na shawl, ang pulang kurbata na binili niya mula sa kanyang mga barya. Hindi niya alintana ang sariling kalagayan. Ang tanging mahalaga ay huwag mabasa ang telang sutla na simbolo ng kanyang huling pag-asa para sa anak. Mateo, anak, sandali lang. Pagsusumamo ni Marisol ang kanyang boses ay humahalo sa tunog ng malakas na patak ng ulan sa semento. Kailangan mong makinig. Mapapahamak ka sa pinapasok mo. Ang mga papel na pinirmahan mo, hindi mo ba narinig ang sinabi ng asawa ko? Putol ni Clarissa ang kanyang mukha ay puno ng tagumpay habang tinitingnan ang basang-basa na si Marisol. Mateo said he doesn't know you. You're just a delusional old woman. Guard, ano ba? Why is she still standing there? Do your job. Isang malaking gwardiya ang marahas na humakbang pasulong. Hinawakan nito ang balikat ni Marisol at malakas siyang itinulak palayo sa pintuan. Dahil sa dulas ng basang sahig, nawalan ng balanse si Marisol. Bumagsak siya ng nakaluhod sa gitna ng kalsada at sa kamalas-malasan ng shawl na hawak niya ay bumitaw. Ang pulang kurbata ay nahulog sa isang kanal na puno ng madilim at maruming tubig. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Ang kurbata ko! Sinubukan niyang abutan ng kurbata ngunit mabilis itong inanod ng agos ng ulan patungo sa ilalim ng isang nakaparadang sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay napuno ng putik at ang kanyang mukha ay nabahira ng dumi ng kalsada. Ngunit ang mas masakit ay ang makitang tinitingnan lamang siya ni Mateo mula sa malayo, walang galaw, walang emosyon, tila isang estatwa na nanonood ng isang palabas na wala siyang kinalaman. Let's go, babe!
Our dinner reservation is at 7. Sayang ang oras natin sa mga ganitong eksena. Yaya ni Clarissa habang hinihila si Mateo patungo sa naghihintay na sasakyan. Bago sumakay sa loob, muling tumingin si Mateo kay Marisol. Sa isang saglit nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Marisol ang isang kislap ng pag-aalinlangan sa mga mata ng kanyang anak, ngunit mabilis itong napalitan ng takot nang marinig ang tawag ni Clarissa. Sumakay si Mateo at isinara ang pinto nang walang lumingon. Naiwan si Marisol na nakaluhod sa gitna ng ulan, habang ang mga tao sa paligid ay naglalakad lamang, tila hindi siya nakikita. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang muka ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang kanyang dibdib ay sumisikip, tila may isang malaking bato na nakadagan dito, na ginagawang mahirap ang bawat paghinga. Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang kabayaran ng lahat ng paghihirap ko? Ang ituring na isang estranghero ng sarili kong dugo. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa pagod at gutom. Nilapitan niya ang kanal kung saan inanod ang kurbata, ngunit wala na ito. Nawala na ang huling koneksyon na pilit niyang pinanghahawakan. Tumingin siya sa kanyang mga palad na puno ng putik, ang mga palad na naglaba ng libu-libong damit, para lang magkaroon ng kinabukasan si Mateo. Sa sandaling iyon, isang itim na Mercedes-Benz ang dahan-dahang huminto sa tabi niya. Ang salamin ng bintana ay dahan-dahang bumaba, at mula sa loob ay lumabas ang isang malamig at tuyong hangin mula sa aircon. Isang babaeng nasa gitnang edad na may suot na perlas at may matikas na tindig ang tumingin sa kanya. Marisol Santillan, tawag ng babae. Ang kanyang boses ay hindi pamilyar, ngunit ang paraan ng pagbanggit niya sa pangalan ni Marisol ay puno ng awtoridad. Masyado ka nang matagal na nawala sa iyong trono. Hahayaan mo ba talagang ang isang labandera ang huling imaheng matatandaan ng anak mo bago siya mabulok sa bilangguan? Natigilan si Marisol. Sino kayo? Ako ang tanging tao na makakapagbigay sa iyo ng katarungan na hindi kayang ibigay ng ulan at luha, sagot ng babae. Sumakay ka, may 12 oras na lang tayo bago magsimula ang kasal. At sa 12 oras na iyon, gagawin nating impyerno ang paraiso ng mga ebanghelista. Pumasok si Marisol sa loob ng sasakyan, iniwan ang malamig na ulan at ang maruming eskinita. Habang tumatakbo ang sasakyan palayo sa Santillan Plaza, tiningnan niya ang kanyang anino sa bintana. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang labanderang api. May isang kakaibang liwanag na nagsimulang sumibol sa kanyang mga mata, isang liwanag na mas matalim pa sa kidlat na gumuguhit sa langit ng Makati. Attorney Santos, wika ni Marisol sa lalaking nasa tabi ng driver. Ibigay niyo sa akin ang telepono, kailangan nating tawagan ang NBI. Bukas sa mismong altar, hindi lang kasal ang magaganap. Isang paghuhukom ang matitikman nila. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nagtatanong pa rin, Mateo. Kapag ba nakita mo na ang katotohanan, huli na ba ang lahat para tawagin mo akong muli na nanay? Ang tanong na iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin, tila isang ulap na hindi pa rin naglalabas ng ulan, habang ang sasakyan ay bumibilis patungo sa isang destinasyong babago sa tadhana ng lahat. Nakalagay na ang leeg ng anak mo sa bitayan, Marisol. Ang kailangan na lang ay ang sipa ng mga evangelista para tuluyan siyang malagutan ng hininga. Hahayaan mo ba silang hilahin ang mitsa? Ang boses ni Attorney Santos ay mahinahon, ngunit bawat salita ay parang isang hampas ng malamig na tubig sa mukha ni Marisol. Nakaupo sila sa loob ng isang pribadong suite sa isang tagong hotel sa Makati. Sa paligid nila, ang karangyaan ay tila sumasakal kay Marisol. Ang malalambot na carpet, ang amoy ng mamahaling lavender, at ang liwanag ng mga kristal na chandelier na labis na kabaligtaran ng kanyang madilim at amoy sabong kwarto sa tondo. Kakatapos lang maligo ni Marisol. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi amoy bareta ang kanyang balat. Suot niya ang isang puting robe na yari sa pinakamahal na telang seda, ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang mga kamay sa ilalim ng liwanag, nakikita pa rin niya ang mga peklat at kalyong iniwan ng libu-libong giit ng labada. Hindi iyon mabubura ng kahit anong mamahaling sabon. Ano ang ibig mong sabihin, attorney? Tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay paos, tila isang makinang matagal na hindi nagamit. Inilatag ni Attorney Santos ang isang makapal na asul na folder sa mesa. Ang marahang pagkiskis ng mga pahina ng dokumento sa isa't isa ay ang tanging tunog na bumabasag sa katahimikan ng silid.
Tingnan nyo ang Annex B ng merger agreement, madam. Paliwanag ng abogado habang itinuturo ang isang paragraph na may markang pula. Si Doña Constancia ay hindi lang basta ginagawang CEO si Mateo. Ginagawa niya itong sole assignee ng lahat ng utang ng Evangelista Estate mula noong taong 2018. At ang pinakamalala, ang nawawalang 200 milyong piso mula sa Santillan Group. Inilagay nila sa records na si Mateo ang nag-authorize ng fund transfer bilang pre-incorporation manager. Nanlamig ang mga daliri ni Marisol habang binabasa ang mga numero. Pero wala pang isang taon na kilala ni Mateo ang mga evangelista. Paanong siya ang nag-authorize nito 4 na taon na ang nakalilipas? Falsification of documents, madam, seryosong tugon ni Santos. Ginamit nila ang pirma ni Mateo mula sa mga job applications at contracts na pinirmahan niya noong nagsisimula pa lang siya. Sa oras na matapos ang kasal at pirmahan ang huling dokumento ng merger, bukas si Mateo ang magiging legal na may-ari ng lahat ng krimen ng mga evangelista. Sila ay lalabas na malinis at mayaman, habang ang anak niyo ay haharap sa habambuhay na pagkabilanggo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Marisol. Isang tawang puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Iyan ba ang karangalan na ipinagpalit niya sa akin? Ang maging kordero na iaalay sa altar ng kasakiman ng ibang tao. Mateo, anak, napakabulag mo. Tumayo si Marisol at lumapit sa malaking bintana na abot tanaw ang buong lungsod. Mula rito ang mga ilaw ng Makati ay tila mga hiyas na nakakalat sa isang itim na tela. Napakaganda ngunit napakapanlin lang. Hindi ko ito pwedeng hayaan. Attorney, wika ni Marisol, ang kanyang likuran ay tuwid na tila isang kumpas ng isang general. Kahit itinaboy niya ako, kahit itinanggi niya ako sa harap ng maraming tao, hindi ko hahayaang mabulok ang bunga ng aking sinapupunan sa loob ng rehas dahil sa mga taong iyon. Pero madam, ang panganib ay nasa panig niyo, paalaala ni Santos. Ang utos ni Doña Constancia ay malinaw, hindi kayo dapat makaabot sa simbahan. Ang nangyari kanina sa labas ng plaza ay simula pa lang. May mga mata sila sa bawat sulok. Humarap si Marisol sa abogado. Sa sandaling iyon, ang labanderang api ay tuluyan ng naglaho. Ang nakatayo sa harap ni Santos ay ang babaeng minahal ni Alberto Santillan, isang babaeng may talino ng isang negosyante at tapang ng isang inang leon. Kung ganoon, kailangan nating mas maging mabilis sa kanila, deklara ni Marisol. Attorney, tawagan mo ang lahat ng board members ng Santillan Group na nananatiling tapat sa asawa ko. Sabihin mo sa kanila na ang tunay na tagapagmana ng corona ay magpapakita na. At tawagan mo ang NBI. Ibigay mo ang resibong nakuha ko mula sa jacket ni Clarissa. I want a lifestyle check on the Evangelistas within the next 6 hours. Masusunod, Madam President, sagot ni Santos, may bakas ng katuwaan sa kanyang boses. At isa pa, dagdag ni Marisol, kumuha ka ng pinakamagaling na stylist at makeup artist. Gusto kong bukas kapag humakbang ako sa loob ng simbahan, hindi nila makita ang dumi ng tondo. Gusto kong makita nila ang mukha ng babaeng wawasak sa lahat ng kanilang pinaghirapan. Nang lumabas ang abogado, naiwan si Marisol na mag-isa sa suite. Lumapit siya sa isang malaking salamin at pinagmasdan ang kanyang sariling mukha. Hinawakan niya ang kanyang leeg kung saan nararamdaman pa rin niya ang bigat ng hindi nakikitang kurbata. Mateo, nibulong niya sa sarili. Bukas ililigtas kita, hindi dahil karapat-dapat ka kundi dahil ako ang nanay mo. At ang isang nanay hinding-hindi hahayaang marumihan ang kanyang anak, kahit ang anak na iyon ang siyang unang nagtapo ng putik sa kanyang mukha. Biglang tumunog ang intercom sa pinto. Madam, dumating na po ang mga stylist na ipinadala ni Attorney Santos. Papasukin sila, sagot ni Marisol. Habang nagsisimulang kumilos ang mga tao sa paligid niya, may isang maliit na folder na naiwan sa mesa na hindi pa nabubuksan ni Attorney Santos. Ito ay ang personal na surveillance report sa pamilyang Evangelista. Dahan-dahang kinuha ni Marisol ang folder at binuksan ito. Ang unang pahina ay isang litrato ni Clarissa na may kasamang ibang lalaki sa isang tagong beach resort 1 linggo bago ang kasal. At ang lalaking iyon ay hindi si Mateo. Nanlaki ang mga mata ni Marisol. Isang bagong sandata ang nasa kanyang kamay. Isang sandata na hindi lang wawasak sa merger, kundi wawasak sa mismong puso ng anak niyang nabulag sa pag-ibig. Hindi ka lang pala magnanakaw, Clarissa, nakangising bulong ni Marisol. Isa ka ring manloloko. At bukas ang buong mundo ang makakakita kung gaano kabulok ang perlas na ipinagmamalaki mo.
Ang gabi ay malalim na ngunit para kay Marisol ang araw ay kasisimula pa lamang. Ang labandera ay handa na sa kanyang huling pagpiga at sisiguraduhin niyang walang sinuman ang makakatakas sa kanyang kamay. Magkano ba ang halaga ng pananahimik mo, Marisol? 1,000,000 piso dalawa. Sabihin mo lang ang presyo at sisiguraduhin kong pagkatapos ng araw na ito, hindi na makikita ng anak mo ang anino mo kahit kailan. Ang boses ni Doña Constancia ay kasing lamig ng porselanang tasang hawak nito. Nakaupo ang dalawang babae sa loob ng isang eksklusibong tea house sa Makati, isang lugar na sadyang pinili ni Marisol para sa kanilang huling paghaharap. Sa paligid nila ang halimuyak ng mamahaling tsa at ang banayad na tugtog ng piano ay tila isang insulto sa tensyong namamagitan sa kanila. Dahan-dahang ibinaba ni Marisol ang kanyang baso ng tubig. Hindi siya nag-order ng tsaa. Pakiramdam niya ay malalason ang kanyang lalamunan sa kahit anong handog mula sa babaeng nasa kanyang harapan. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na nakapatong sa malinis na mantel ng mesa. Ang mga kalyo sa kanyang daliri ay tila sumisigaw ng katotohanan, mga kalyong nabuo sa loob ng 30 taon ng paglalaba upang mapagtapos si Mateo, habang ang mga kamay ni Constancia ay mananatiling makinis mula sa pagpiga ng buhay ng ibang tao. Ang dignidad ko ay hindi mo kayang bayaran ng kahit anong halaga, Constancia, mahinahong sagot ni Marisol. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, bagaman sa loob niya ay parang may 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang puso. Narito ako hindi para sa pera mo, kundi para bigyan ka ng isang huling pagkakataon. Pakawalan mo ang anak ko. Alisin mo ang pangalan niya sa mga ilegal na dokumentong pinapirmahan niyo sa kanya at baka sakaling mapatawad ko pa ang pambabastos niyo sa akin. Tumawa ng mapang-api si Constancia, isang tunog na puno ng pagmamalaki. Napakadramatiko mo pa rin, Marisol. Sa tingin mo ba ay may magagawa ang isang labanderang tulad mo laban sa kapangyarihan ng mga evangelista? Mateo chose us. Pinili niya ang yaman, ang pangalan at ang anak ko. He signed those papers with his eyes open. Why? Because he hates the smell of soap and poverty that you represent. Hindi siya ang pumili niyan. Kinaladkad niyo siya sa isang mundong punong-puno ng kasinungalingan. Mabilis na tugon ni Marisol. Alam ko ang tungkol sa merger. Alam ko ang tungkol sa 200,000,000 piso na balak ninyong isisi sa anak ko. Constancia, huwag mong subukin ang pasensya ng isang inang wala nang matatalo. Oh really? Lumapit si Constancia, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang mula kay Marisol. At ano ang gagawin mo? Magsusumbong ka sa pulis. Sino ang maniniwala sa isang babaeng tagatondo laban sa akin? Mateo himself will deny you. Sabi niya sa akin, patay na ang nanay niya. At bukas sa harap ng altar, ililibing na rin namin ang huling bakas mo sa buhay niya. Isang matinding pait ang namuo sa lalamunan ni Marisol. Naalala niya ang bawat gabi na hinihilot niya ang kanyang likod dahil sa pagod, iniisip na balang araw magiging maayos din ang lahat dahil may anak siyang nagmamahal sa kanya. Ang sakit ng pagtatakwil ni Mateo ay mas matindi pa sa anumang hirap ng buhay. Ngunit hindi siya narito para umiyak. Ang akala niyo ay mahina ako dahil mahirap ako. Wika ni Marisol, ang kanyang mga mata ay naging matalim na parang talim ng kutsilyo. Ngunit nakakalimutan niyo na ang labanderang katulad ko ang nakakaalam kung paano tanggalin ang pinakamabigat na mantsa. At bukas, Constancia, sisiguraduhin kong ang lahat ng mantsa sa pangalan ninyo ay makikita ng buong mundo. Tumayo si Marisol, hindi na hinintay ang sagot ni Constancia. Ngunit bago siya makahakbang palayo, hinawakan ni Constancia ang kanyang braso ng mahigpit. Ang mga kuko nito ay bumaon sa balat ni Marisol. Makinig kang mabuti, Marisol. Bulong ni Constancia, ang boses ay puno ng panganib. Kung magpapakita ka sa kasal bukas, hindi lang ang karera ni Mateo ang sisirain ko. Sisiguraduhin kong mabulok siya sa kulungan bago pa matapos ang reception. At ikaw, hindi ka na makakabalik sa tundo ng buhay. Subukan mo ako. Binawi ni Marisol ang kanyang braso ng may puwersa. Tiningnan niya ang matatandang mata ni Constancia at nakita niya ang takot na pilit nitong ikinukubli sa ilalim ng kanyang mga alahas. Hindi mo na ako kailangang takutin, Constancia, sagot ni Marisol. Dahil ang isang taong matagal nang pinatay ng sarili niyang anak ay wala na ring kinatatakutang kamatayan. Lumabas si Marisol sa tea house, ang kanyang puso ay tila isang tambol na naghahanda para sa huling marcha. Habang naglalakad siya sa gitna ng mataong kalsada ng Makati, naramdaman niya ang bigat ng folder sa kanyang bag, ang litrato ni Clarissa.
na may kasamang ibang lalaki. Isang huling bala para sa huling laban. Anak, patawarin mo ako kung kailangan kong wasakin ang iyong panaginip upang iligtas ang iyong buhay. Mas mabuti nang magising ka sa isang malupit na katotohanan kaysa mamatay ka sa loob ng isang magandang kasinungalingan. Nang makarating siya sa kanyang kotse kung saan naghihintay si Attorney Santos, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan na nagpadugo sa kanyang damdamin. Kung bukas ay magtatagumpay ako at babagsak ang mga evangelista, may puwang pa kaya ako sa puso ng anak kong ako mismo ang nagpabagsak? Madam, handa na po ang NBI para sa surveillance bukas. Ulat ni Attorney Santos. Ano po ang huling utos nyo? Tumingin si Marisol sa malayo sa direksyon kung saan nakatayo ang mansyon ng mga evangelista. Siguraduhin nyo na ang bawat camera, ang bawat reporter, at ang bawat panauhin ay makakakita sa gagawin ko. Wika ni Marisol. Bukas hindi lang kasal ang magaganap. Isang paghuhukom ang matatapos. Sa mansyon, habang sinusukat ni Mateo ang kanyang sapatos, isang kakaibang lamig ang naramdaman niya sa kanyang leeg. Hinawakan niya ito at tila naramdaman ang dampi ng isang pulang seda, ang kurbatang itinapon niya sa kanal. Sa kanyang isipan narinig niya ang boses ng kanyang ina, Mateo anak, gumising ka. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Clarissa. Ang mukha ay puno ng galit. That woman, that laundry woman is still trying to talk to Mama Mateo. Kung hindi mo mapapatigil ang nanay mo, ako mismo ang papatay sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. What did you say? You heard me, sigaw ni Clarissa. Don't let her ruin our wedding or else forget about being CEO. Naiwan si Mateo na nanginginig ang buong katawan. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng kanyang pagtitiwala sa mga evangelista ay nagsimulang maputol. Sino ba talaga ang pamilya ko? Ang mga taong nagbabanta sa buhay ng nanay ko o ang nanay kong pilit kong kinalilimutan? Ang pinakamasakit na bahagi ng pagtulog ay ang katotohanang kailangan mong gumising sa isang mundong hindi mo nakilala at sa tabi ng mga taong hindi mo na mahal. Ito ang huling kaisipang pumasok sa isipan ni Mateo habang nakahiga siya sa malawak na kama sa loob ng mansyon ng mga evangelista. Ang silid ay puno ng mga regalo, mamahaling alak, at ang kanyang tuxedo na nakasabit sa gilid, tila isang bantay na naghihintay sa kanyang pagbitay bukas. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, ang tanging nararamdaman ni Mateo ay ang matinding panlalamig ng kanyang mga paa. Bumangon siya at lumapit sa bintana. Ang gabi ay tahimik, ngunit sa kanyang pandinig tila may naririnig siyang marahang kuskus ng brush sa batya, ang tunog na nagpatulog sa kanya sa loob ng maraming taon. Pumunta siya sa kanyang maleta at mula sa isang tagong bulsa, inilabas niya ang isang maliit tuyo at pudpud na bareta ng sabon. Ito ang huling pirasong itinabi niya mula sa laundry shop ng kanyang ina. Inilapit niya ang sabon sa kanyang ilong. Amoy araw, amoy hirap. Pero para kay Mateo, ito ang amoy ng tunay na tahanan. Ang bawat bula ng sabon na nilikha ng kanyang ina ay mga pangarap na isa-isang pinuputok ngayon ng kanyang sariling mga kamay. Babe, what are you doing? Bakit amoy labada rito? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Clarissa. Suot niya ang isang kulay rosas na silk na robe, may hawak na baso ng champagne, at ang kanyang mga mata ay bahagyang mapungay dahil sa alak. Nang makita niya ang hawak ni Mateo, mabilis siyang lumapit at marahas itong inagaw. Yuck, is this a laundry soap, Mateo? Are you serious? Magiging CEO ka na bukas. Pero hawak-hawak mo pa rin ang basurang ito. Marahas na inihagis ni Clarissa ang sabon sa basurahan sa sulok ng silid. I told you, forget about that place. Forget about that woman. Hindi basura ang nanay ko, Clarissa. Mahinang sagot ni Mateo, ang kanyang kamao ay nakayom sa gilid ng kanyang hita. Really, then why are you here? Why are you marrying me? Tumawa si Clarissa, isang tunog na puno ng pangungutya. Dahil kailangan mo kami. Dahil ayaw mong mabulok sa hirap. So stop acting like a victim, Mateo. Bukas pagkatapos ng I do pag-aari na kita. At sisiguraduhin ko na ang amoy ng sabon panlabana, yan ay hinding-hindi na muling didikit sa balat mo. Hinalikan ni Clarissa si Mateo sa pisngi, isang halik na tila marka ng isang pag-aari bago lumabas ng silid. Naiwan si Mateo na nakatitig sa basurahan. Ramdam niya ang matinding pagkasuklam sa kanyang sarili. Ang gintong hawla ay dahan-dahan nang nagsasara. Samantala sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng isang madilim na silid sa hotel,
Nakatayo si Marisol sa harap ng isang maliit na metal na planggana. Sa loob nito ay ang kanyang lumang apron, ang aprong puno ng mantsa ng Clorox, uling at pawis. Ito ang suot niya nang huling yakapin siya ni Mateo bago ito lumuwas ng Maynila para mag-aral. Kumuha si Marisol ng isang lighter. Sa isang pitik ang maliit na apoy ay sumayaw sa dilim. Dahan-dahan niyang itinapat ang apoy sa dulo ng apron. Pinanood niya ang dahan-dahang paglamon ng apoy sa tela. Ang usok ay paitaas tila mga panalangin ng isang buhay na matagal na niyang kinalimutan. Paalam Marisol na taga-Tondo, bulong niya. Paalam sa inang laging nagpaparaya. Paalam sa labanderang laging yumuyuko. Habang natutupok ang apron, tila may isang mabigat na pasanin ang nawala sa kanyang mga balikat. Nang maging abo na ang lahat, kinuha ni Marisol ang kanyang bagong damit para sa kinabukasan, isang eleganteng terno na kulay pilak kasing talim ng kanyang determinasyon. Madam, tawag ni Attorney Santos mula sa pintuan. May balita po mula sa NBI. Ang lahat ng accounts ng Evangelista Estate ay pansamantala nang naka-freeze. Pero may isang bagay kaming natuklasan. Ang 200 milyong piso, hindi lang ito basta kinuha ni Clarissa. May iba pa siyang kasabot sa loob ng Santillan Group. Sino? Tanong ni Marisol nang hindi lumilingon. Si Mr. Valderrama, ang head ng finance, ang taong pinagkakatiwalaan ni Alberto bago siya mamatay, sagot ng abogado. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marisol. Ganoon pala. Lahat ng anino ay lumalabas na kapag malapit na ang takip silim. Mas mabuti ito, attorney. Mas marami tayong lilinisin bukas. Lumapit si Marisol sa bintana. Nakita niya ang unang sinag ng bukang liwayway na gumuguhit sa langit. Ang araw ng kasal ay narito na. Ang araw na dapat ay pinakamasaya sa buhay ng kanyang anak, ngunit magiging araw ng kanyang pinakamalaking pagkagising. Mateo, ang bulong ni Marisol habang nakatingin sa direksyon ng mansyon ng mga evangelista. Huling gabi mo na ito bilang isang bihag. Bukas palalayain kita, kahit ang kapalit nito ay ang iyong pagkamuhi sa akin habang buhay. Kinuha ni Marisol ang isang maliit na itim na belo at isinuot ito sa kanyang ulo. Sa salamin ng kanyang anino ay tila isang reynang handa ng bumawi ng kanyang kaharian. Ang bawat mantsa ay may katapat na kuskos, wika niya sa sarili. At bukas sisiguraduhin kong walang duming maiiwan. Sa mansyon, si Doña Constancia ay hindi rin makatulog. Hawak niya ang isang baso ng brandy habang tinitingnan ang isang lumang dokumento. Ito ang orihinal na kasulatan ng Santillan Group. May isang pirma roon na matagal na niyang gustong burahin ang pirma ni Marisol Santillan. Bukas, Marisol, bulong ni Constancia sa dilim. Bukas hinding-hindi mo na muling mababanggit ang pangalang iyan. Mawawala ka na sa mapa ng mundong ito. Ang orasan sa dingding ay tumunog 4 na beses. 4 na oras na lang bago ang kasal. 4 na oras na lang bago magbanggaan ang dalawang mundo. Huwag mong dungisan ang puting carpet ng iyong maruming yapak, Marisol. Ang isang basurang katulad mo ay walang puwang sa harap ng altar ng Diyos. Ang bulong na iyon ni Doña Constancia ay parang lason na itinuon sa pandinig ni Marisol habang humahakbang siya papasok sa maringal na katedral ng Makati. Ang bawat sulok ng simbahan ay pinalamutian ng mga puting bulaklak na tila galing pa sa ibang bansa, at ang halimuyak ng mamahaling insenso ay humahalo sa amoy ng mga pabangong nagkakahalaga ng libu-libong piso. Sa gitna ng karangyaang ito, si Marisol ay tila isang mantsa suot ang isang luma at naninilaw na barong Tagalog na pag-ari ng kanyang yumaong asawa na sadyang malaki sa kanyang payat na pangangatawan. Ito ang kanyang huling pagsubok. Sinadya niyang isuot ang pinakalumang damit na mayroon siya, hindi dahil wala siyang pambili, kundi dahil gusto niyang makita kung may natitira pang kahit katiting na pag-ibig sa puso ng kanyang anak, bago niya tuluyang ilabas ang kanyang bangis. Look at her security, bakit nakapasok ang pulubing iyan dito? Marahas na hiyaw ni Clarissa mula sa bukana ng altar. Nakasuot siya ng gown na puno ng mga kristal na kumikinang sa bawat galaw niya, ngunit ang kanyang mukha ay balot ng puot. Habang naglalakad si Marisol, sa gitna ng aisle dahan-dahang lumingon si Mateo mula sa harap ng altar. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Nakita ni Marisol ang pamilyar na takot sa mga mata ng kanyang anak, isang takot na mabulgar ang kanyang pinagmulan. Sa halip na lumapit upang tulungan ang kanyang ina, mabilis na iniwas ni Mateo ang kanyang paningin at tumingin sa krus, tila humihingi ng tawad sa isang kasalanang hindi pa niya natatapos. Sa isang iglap, habang papalapit si Marisol sa unahan palihim,
na iniunat ni Clarissa ang kanyang paa. Dahil sa haba ng barong na suot ni Marisol at sa kaba ng kanyang dibdib, hindi niya napansin ang bitag. Isang marahas na pagbagsak ang bumasag sa solemnidad ng katedral. Sumubsob si Marisol sa matigas na sahig, ang kanyang mga palad ay kinaladkad sa magaspang na carpet hanggang sa maramdaman niya ang hapdi ng pagkakagasgas. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo sa sapatos ni Mateo. "Oh my God, guards, kaladkarin niyo na yan palabas. She's ruining my wedding march." Tili ni Clarissa habang ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang ilan ay nagtatakip ng ilong, ang ilan ay kinukunan siya ng video na tila isang katatawanan. Naramdaman ni Marisol ang init ng sahig sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng 1,000 kamay. Inaasahan niyang hahawakan siya ni Mateo, na itatayo siya nito at sasabihing, "Nanay ko ito, respetuhin niyo siya." Ngunit ang tanging narinig niya ay ang malamig na boses ng kanyang anak. "Please, umalis ka na. Huwag mo nang hiyain ang sarili mo rito. You don't belong here, Papa." Pabulong na sabi ni Mateo habang nakatitig pa rin sa malayo, hindi man lang tinitingnan ang inang nakaluhod sa kanyang paanan. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kaluluwa ni Marisol. Ang huling hibla ng kanyang pagiging maring na labandera ay tuluyan ng naputol sa sandaling iyon. Ang hapdi sa kanyang mga palad ay wala pa sa kalahati ng hapdi sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi dahil sa tulong ng sinuman, kundi dahil sa sarili niyang lakas. Pinagpag niya ang alikabok sa kanyang barong nang may dignidad na hindi kayang tapatan ng kahit anong gown. Lumapit si Marisol kay Mateo, sapat na malapit para maamoy ang mamahaling pabango nito na pilit tinatakpan ang amoy ng kanyang pinagmulan. "Mateo!" Mahinang bulong ni Marisol, ang kanyang boses ay malamig at tuyo, tila isang hanging nanggaling sa libingan. Tumingin sa wakas si Mateo sa kanya, ang kanyang mga labi ay nanginginig. "Ma, please." "Tapos na ang pagiging ina ko, Mateo." Bulong ni Marisol sa pandinig ng anak, isang bulong na nagpapatayo ng balahibo nito. "Sa sandaling tumalikod ka sa akin, habang nakasubsob ako sa putik, pinatay mo na ang nanay mo. Ngayon humanda ka, dahil ang makakaharap mo ay ang babaeng kukuha sa lahat ng inaakala mong sayo." Mabilis na umatras si Marisol. Sa gitna ng kaguluhan at sa pagdating ng mga security guard, nahanda na siyang kaladkarin isang matikas na lalaki na nakasuot ng barong at may dalang walkie-talkie ang humarang sa mga gwardya. "Bitawan niyo siya," utos ng lalaki. Ito si Attorney Santos, na ngayon ay may kasama ng 6 na lalaking nakauniforme ng National Bureau of Investigation, NBI. "What is the meaning of this?" sigaw ni Doña Constancia habang pababa ng altar. "This is a private event, get out." "Actually, Doña Constancia, this is now a crime scene." Seryosong sagot ni Attorney Santos. Lumingon si Marisol sa huling pagkakataon kay Mateo. Ang kanyang anak ay nakatayo roon, mukhang bata, na nawawala habang si Clarissa ay mahigpit na nakakapit sa braso nito, tila isang linta na ayaw bumitaw. "Magsimula na tayo, Attorney," wika ni Marisol, habang dahan-dahang tinatanggal ang itim na belo sa kanyang ulo, inilalantad ang kanyang mukha, na ngayon ay puno ng isang mapanganib na kapayapaan. Humarap siya sa altar hindi para magdasal, kundi para magpaalam sa huling pagkakataon sa cathedral na naging saksi sa kanyang pinakamalaking pagkatalo at sa simula ng kanyang pinakamalaking paghihigante. "Ang kasal na ito," sigaw ni Marisol sa gitna ng simbahan, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw hanggang sa pinakamataas na bahagi ng katedral, "ay hindi itutuloy, dahil ang altar na ito ay hindi para sa 2 pusong nagmamahalan, kundi para sa 2 magnanakaw na naglalaway sa yaman ng mga santilan." Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang bulungan ay naging hiyawan. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang mukha ni Mateo ay naging kasing puti ng papel. Tanging nasabi ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang pangarap na biglang naging bangungot. Ngunit hindi na siya tiningnan ni Marisol. Tumalikod siya at naglakad palabas ng simbahan, ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang tunog ng isang paghuhukom. Ituloy ang kasal. Wala kayong karapatang itigil ang seremonyang ito dahil lamang sa mga baliw na paratang ng isang babaeng galing sa kalsada. Ang boses ni Doña Constancia ay umalingaw-ngaw sa loob ng katedral, pilit na dinadaig ang bulungan ng mga panauhin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa sandalan ng upuan, ang kanyang mga kuko ay tila ibig bumaon sa kahoy. Sa kabila ng presensya ng NBI sa bukana ng simbahan, ang kanyang mukha
ay nananatiling matigas isang maskara ng kapangyarihan na pilit na itinatago ang bitak ng takot. Tumingin ang pari kay Mateo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Iho, gusto mo bang ituloy ang sakramento? Lumingon si Mateo sa pintuan kung saan dahan-dahang naglalakad palabas ang kanyang ina. Ang bawat hakbang ni Marisol ay tila isang pintig ng orasan na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng pagkakataong sinayang niya. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang sumigaw at humingi ng tawad, ngunit ang kamay ni Clarissa sa kanyang braso ay bumaon ng may banta. Mateo, isipin mo ang kumpanya. Isipin mo ang pangalan mo, bulong ni Clarissa, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at kaba. Kapag umalis ka ngayon, sisiguraduhin ni Mama na wala kang babalikan. You will be nothing. Opo, Padre, pabulong na sagot ni Mateo. Ang salitang opo ay tila isang tipak ng bato na bumara sa kanyang lalamunan. Hindi ito sagot ng isang lalaking nagmamahal, kundi sagot ng isang bilanggo na tinatanggap ang kanyang hatol. Ang seremonya ay nagpatuloy sa ilalim ng isang mabigat at malamig na atmosfera. Ang mga salita ng pari tungkol sa pag-ibig at katapatan ay tila isang panunuya sa gitna ng cathedral. Nang dumating ang sandali ng pagpapalitan ng singsing, naramdaman ni Mateo ang bigat ng ginto sa kanyang daliri. Hindi ito simbolo ng pagkakaisa, kundi isang gintong tanikala na tuluyan nang naghiwalay sa kanyang tunay na pagkatao. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Hinalikan ni Mateo si Clarissa, ngunit ang kanyang mga labi ay kasing lamig ng marmol. Walang kislap, walang tamis, tila ang kanyang kaluluwa ay tuluyan ng lumisan sa kanyang katawan, habang ang mga palakpakan ng mga panauhin ay tumunog na parang mga tuyong dahon na tinatapak-tapakan. Samantala sa labas ng katedral, sumakay si Marisol sa loob ng isang itim na sasakyan kung saan naghihintay si Attorney Santos. Hindi siya lumingon sa simbahan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa unahan sa daan patungo sa Santillan Plaza kung saan gaganapin ang reception. Madam, tapos na ang kasal, ulat ni Santos habang tinitingnan ang mensahe sa kanyang telepono. Tuloy ang plano sa reception. Hayaan silang magdiwang sa huling pagkakataon. Attorney, wika ni Marisol, ang kanyang boses ay malalim at walang bakas ng emosyon. Gusto kong maramdaman nila ang pinakamataas na rurok ng kanilang tagumpay bago ko sila itulak sa kailaliman ng kanilang sariling mga kasalanan. Nakadeploy na ang NBI sa paligid ng Santillan Plaza. Ang lahat ng news outlets ay nakatanggap na rin ng tip tungkol sa isang malaking anunsyo mula sa Santillan Group, dagdag ng abogado. Mabuti, gusto kong ang buong bansa ang makasaksi sa paghuhugas ng dumi sa pamilyang ito. Nang makarating ang mga bagong kasal sa ballroom ng Santillan Plaza, sinalubong sila ng mga nakakasilaw na flash ng camera. Ang lugar ay balot ng karangyaan, mga crystal centerpieces, mamahaling wine at mga panauhing kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan. Si Doña Constancia ay parang isang reynang naglalakad sa gitna ng kanyang kaharian, nakikipagkamay at tumatanggap ng mga pagbati na tila walang nangyaring kaguluhan sa simbahan. Ngunit si Mateo ay nanatiling tahimik sa tabi ni Clarissa. Ang bawat bati ng congratulations ay tila isang sampal sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor na nakasuot ng korona ng iba. Tumingin siya sa kanyang baso ng champagne, ang mga bula nito ay tila mga panaginip na mabilis na naglalaho. Ladies and gentlemen, anunsyo ng MC. Ang boses nito ay puno ng enerhiya na hindi tugma sa nararamdaman ni Mateo. Bago tayo magpatuloy sa ating hapunan, may isang napakahalagang anunsyo ang Pamilya Evangelista at ang Santillan Group. Isang pagsasama na babago sa kasaysayan ng ating industriya. Tumayo si Doña Constancia sa gitna ng stage, hawak ang mikropono ng may pagmamalaki. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang pag-iisang dibdib ni Mateo at Clarissa. Ipinagdiriwang din natin ang bagong simula ng Santillan Group sa ilalim ng pamumuno ng aking manugang. Mateo, halika rito. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa tabi ng kanyang biyenan. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga kamera ay handa ng kuhanin ang sandali ng kanyang panunumpa bilang CEO. Ngunit bago ang formal na paglagda, patuloy ni Constancia, may isang espesyal na panauhin na nais kaming batiin. Isang taong hindi namin inaasahang makakarating, ngunit ang kanyang presensya ay nagpapatunay na ang katotohanan ay laging nananaig sa huli. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Isang matinding liwanag mula sa hallway ang pumasok na nagpatigil sa lahat ng usapan.
Mula sa liwanag isang anino ang dahan-dahang humakbang papasok. Hindi ito ang labanderang may maruming damit. Hindi ito ang babaeng nakasubsob sa carpet ng simbahan. Ang babaeng pumasok ay suot ang isang eleganteng terno na kulay pilak, ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na tila siya ang nagmamay-ari ng bawat hibla ng carpet na kanyang tinatapakan. Napasinghap ang lahat. Ang bulungan ay mabilis na kumalat na parang apoy. Sino siya? Hindi ba siya ang babae sa simbahan? Nanlaki ang mga mata ni Doña Constancia, ang mikropono sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. Si Clarissa ay napakapit sa mesa. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng kanyang gown. At si Mateo, ang kanyang puso, ay tila tumigil sa pagtibok. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang kanyang nanay na maring. Ang nasa harap niya ay isang reyna na matagal na niyang kinalimutan. Sino ang bisitang ito, Doña Constancia? Ang boses ni Marisol ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, malamig, malinaw at puno ng kapangyarihan. Hindi ba't sinabi mo sa lahat na ang nanay ni Mateo ay patay na? Narito ako para patunayan na ang mga patay ay bumabangon upang bawiin ang kanilang kaharian. Sa isang iglap, ang mga security guard ng Santillan Plaza ay mabilis na pinalibutan ng stage, ngunit hindi upang paalisin si Marisol, kundi upang protektahan siya. Ang katanungang bumabalot sa ballroom ay isa lamang. Ano ang tunay na ugnayan ng labanderang ito sa makapangyarihang Santillan Group? Isang tahimik na paghuhukom ang kasisimula pa lamang, at sa pagkakataong ito, walang sino man ang makakatakas. Hindi sapat ang pilak at ginto para itago ang amoy ng nabubulok na budhi, Constancia. Ang akala niyo ba ay tuluyan niyo nang nailibing ang katotohanan sa ilalim ng mga puting bulaklak na ito? Ang boses ni Marisol ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay may talim na bumasag sa bawat bulungan sa loob ng ballroom ng Santillan Plaza. Ang bawat pagtama ng kanyang suot na takong sa makintab na sahig ay parang hatol ng tadhana, mabigat tiyak at walang takot. Wala na ang babaeng may amoy sabon at balot ng luma at basang damit. Ang nakatayo sa gitna ng silid ay isang reynang nakasuot ng pilak na terno. Ang bawat tahi ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Tila ba siya ang sentro ng liwanag at ang lahat ng nasa paligid niya ay mga anino lamang. Sino ang babaeng ito, security? Bakit hinahayaan ninyo ang impostor na ito na manggulo sa reception? Ang boses ni Clarissa ay nanginginig, hindi sa galit kundi sa matinding takot na hindi niya maipaliwanag. Mahigpit siyang kumapit sa braso ni Mateo, tila ba ito ang tanging bagay na magpapanatili sa kanya sa kinatatayuan. Ngunit ang mga security guard na tinatawag niya ay hindi gumalaw. Sa halip, sabay-sabay silang yumukod nang dumaan si Marisol sa harap nila. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang tanging naririnig ay ang marahang paghinga ng mga panauhing hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Huminto si Marisol sa tapat ng stage at tumingin ng diretso sa mga mata ni Mateo. Ang kanyang anak ay parang isang estatwa, putla, nanginginig at tila nawalan ng boses. Sa bawat segundo ng katahimikan, ramdam ni Marisol ang kirot ng pagtatakwil sa simbahan kanina, ngunit pinalitan na iyon ng isang malamig na determination. Mateo, ang tawag ni Marisol. Ang pangalan ng anak ay lumabas sa kanyang mga labi nang may halo ng pait at awa. Sabi mo kanina hindi mo ako kilala. Sabi mo patay na ang nanay mo. Ngayon tingnan mo ang mga matang ito. Ito ang mga matang hindi natulog para lang masiguro na may pagkain ka sa mesa. Ito ang mga matang umiyak nang itaboy mo ako sa putikan. Tanging nausal ni Mateo, ang kanyang boses ay halos pabulong, tila isang batang huli sa isang malaking kasalanan. Huwag mo siyang tawaging ma, sigaw ni Doña Constancia, habang humahakbang pasulong, pilit na ibinabalik ang kanyang nawalang awtoridad. You are a nobody, isang labandera na nagsuot lang ng magandang damit, security. I command you, ilabas ang babaeng ito. Walang sino man ang maglalabas sa akin sa gusaling ito, Constancia. Mabilis na tugon ni Marisol, ang kanyang boses ay naging kasing tigas ng bakal. Lumingon siya sa mga panauhin at itinaas ang kanyang kamay. Sa isang iglap, lumitaw si Attorney Santos, sa kanyang tabi bitbit ang isang gintong folder na may selyo ng Santillan Group. Para sa kaalaman ng lahat, simula ni Attorney Santos, ang boses niya ay umaling-aungaw sa buong hall. Ang babaeng nasa harapan ninyo ay hindi lamang ina ni Mateo Santillan. Siya ang byuda ni Alberto Santillan, ang orihinal na tagapagtatag ng kumpanyang ito.
At ayon sa huling testamento ng kanyang asawa si Madam Marisol Santillan, ang may-ari ng 60% ng mga shares ng Santillan Group. Sa madaling salita, siya ang tunay na may-ari ng gusaling ito ng kumpanyang ito at ng lahat ng kayamanang pinagtatalunan ninyo. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa mga panauhin. Ang mga flash ng camera ay nagsimulang sumabog ng sunod-sunod kinukuha ang bawat anggulo ng kahihiyan sa mukha ni na Constancia at Clarissa. Ang mga reporter na kanina ay naghihintay lang ng wedding coverage ay nagsimulang mag-unahan para makuha ang pinakamalapit na anggulo. It's a lie peak ang mga dokumentong iyan, hysterical na sigaw ni Clarissa. Mateo, do something. Sabihin mo sa kanila na baliw siya. Tumingin si Mateo kay Clarissa, pagkatapos ay kay Doña Constancia at huli sa kanyang ina. Sa sandaling iyon ang lahat ng kasinungalingang itinanim sa kanyang isipan ay tila mga tuyong dahon na tinangay ng malakas na hangin. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata ng kanyang ina, ang katotohanang siya ay naging bulag at bingi sa tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Mateo, anak. Lumapit si Marisol sa hagdan ng stage, ang kanyang tinig ay naging malambot, ngunit puno ng babala. Ang pamilyang pinili mo ay hindi ka mahal. Ginamit ka lang nila para takpan ang kanilang mga utang. Sa oras na mapirmahan mo ang merger na iyan, ikaw ang haharap sa kasong plunder at malversation. May hawak kaming ebidensya na ang mga evangelista ay bangkarote na at ang kumpanya mo ang gagamitin nilang pambayad sa 200 milyong piso na ninakaw nila sa Santillan Group. Is it true, Mama Constancia? Tanong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig habang bumibitaw sa pagkakahawak ni Clarissa. Of course not, nasisiraan lang siya ng bait dahil ayaw niyang mawalay sayo, sagot ni Constancia. Ngunit ang pawis sa kanyang noo ay hindi na maitatago ng kanyang makapal na makeup. Humarap si Marisol kay Constancia, ang kanyang ngiti ay puno ng panunuya. Kung ganoon, Constancia, ipaliwanag mo sa lahat kung paanong ang 200 milyong piso mula sa pondo ng Santillan ay direktang pumasok sa offshore account ng anak mo sa Cayman Islands noong nakaraang linggo. Attorney, ipakita ang mga resibo. Mabilis na ipinalabas sa malalaking screen ng ballroom ang mga scanned copies ng mga bank transfers. Ang bawat transaction ay may pangalan ni Clarissa Evangelista. Ang mga bulungan ng mga panauhin ay naging sigawan ng pagkadismaya. Ang mga board members ng Santillan Group na naroon ay tumayo at nagsimulang humingi ng paliwanag. This is a setup, you manipulated the files. Sigaw ni Clarissa habang pilit na kinukuha ang mikropono mula sa MC. Hindi, Clarissa. Ang katotohanan ay parang mantsa sa puting damit, wika ni Marisol habang dahan-dahang humahakbang paakyat ng stage. Kahit anong kuskus mo lalabas at lalabas pa rin ang dumi kung hindi ka gagamit ng katapatan. Huminto si Marisol sa harap ni Mateo. Tiningnan niya ang kanyang anak na ngayon ay nakaluhod na sa sahig, umiiyak at nagsisisi. Gusto niyang yakapin ito, gusto niyang sabihing maayos din ang lahat, ngunit kailangan niyang tapusin ang sinimulan niya. Madam Marisol, wika ng isang lalaki na pumasok mula sa likuran. Siya ang lead investigator ng NBI. Handa na po ang warrant of arrest para sa mga akusado. Nanlaki ang mga mata ni Doña Constancia. Sinubukan niyang tumakbo patungo sa gilid ng stage, ngunit hinarangan siya ng mga alagad ng batas. Si Clarissa naman ay napaupo sa sahig, ang kanyang mamahaling gown ay kumalat sa paligid niya, tila isang sirang pakpak. Mateo Santillan, Doña Constancia Evangelista at Clarissa Evangelista, pagbasa ng investigator sa warrant. Kayo ay inaaresto sa kasong large-scale fraud at estafa. Lumingon si Mateo sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Sorry, patawarin mo ako. Hindi ko alam. I was so stupid. Please help me. Tumingin si Marisol sa kanyang anak. Ang kanyang puso ay tila hinihiwa ng 1,000 kutsilyo. Pinanood niya ang mga kamay ni Mateo na pinupusasan ng mga pulis. Ang bawat kalansing ng bakal ay parang isang dagok sa kanyang kaluluwa. Tutulungan kita, Mateo, pabulong na sabi ni Marisol, sapat na para marinig lamang ng kanyang anak. Tutulungan kita sa pamamagitan ng pagpapaubaya sa iyo sa katarungan, dahil iyan ang tanging paraan para malabhan ang marumi mong pagkatao. Habang kinaladkad ng mga autoridad ang mga evangelista, at si Mateo palabas ng ballroom sa harap ng lahat ng media, naiwan si Marisol na nakatayo sa gitna ng stage. Ang lahat ng mata ay nasa kanya, ang reynang nagmula sa putikan, ang inang naging hukom ng sariling anak. Huminga siya ng malalim ang kanyang mga balikat
ay nanatiling tuwid kahit na ang kanyang kalooban ay wasak na wasak. Tumingin siya sa mga panauhin at sa isang boses na puno ng kapangyarihan at pagtatapos binitiwan niya ang mga huling salitang yayanig sa kanilang lahat. Ang gabing ito ay hindi pagdiriwang ng isang kasal wika ni Marisol. Ito ay ang paglilibing sa kasakiman. At simula bukas, ang Santillan Group ay muling magiging tahanan ng mga taong may malinis na kamay. Tumalikod si Marisol at naglakad palabas, hindi pinapansin ang mga tawag ng mga reporter. Ngunit sa paglabas niya sa pinto ng ballroom, napatigil siya. Sa isang sulok nakita niya ang isang maliit na bagay na nakalapag sa sahig. Isang pulang seda. Ang kurbatang inanod sa kanal na tila ba himalang bumalik sa kanya. Dahan-dahan niya itong pinulot at naramdaman ang lamig nito sa kanyang palad. Madam, tawag ni Attorney Santos. Ano po ang susunod nating gagawin? Tumingin si Marisol sa kurbata at pagkatapos ay sa madilim na langit sa labas. Attorney, ihanda ang lahat ng pwedeng gamitin para mapagaan ang sentensya ni Mateo. Ngunit huwag ninyong hihilingin ang kanyang kalayaan. Hayaan ninyo siyang matuto kung paano maglaban ng sarili niyang mga kasalanan. Isang mabilis na hakbang ng isang lalaking nakaitim ang namataan sa gilid ng bintana. Mabilis na tumakas habang may hawak na telepono. Boss, tapos na ang plano. Nakuha na ang lahat. Pero may isang bagay na hindi natin inaasahan. Buhay pa ang asawa ni Alberto. Naputol ang linya. Ang misteryong ito ay tila isang mantsang hindi pa tuluyang nabubura. Ang pinakamahal na telang isinuot mo sa buong buhay mo, Clarissa, ay siyang magiging uniforme mo sa loob ng rehas. Hindi ba't sabi mo ayaw mo sa amoy ng mahihirap? Ngayon masasanay ka sa amoy ng katarungan. Ang boses ni Marisol ay malamig na humahalo sa ingay ng mga sirena ng pulis sa labas ng Santillan Plaza. Habang kinakaladkad ng mga operatiba ng NBI, si Clarissa, ang mahabang buntot ng kanyang wedding gown, ay sumasayad sa sahig kumukuha ng mga alikabok at dumi, tila ba ito ay isang basahan na wala ng halaga. Ang mga kristal na dating kumikinang sa ilalim ng chandelier ay isa-isang nalalaglag nag-iiwan ng mga tunog ng pagbasag na tila mga piraso ng kanilang mga pangarap. Mama, do something, Mateo, help me. Tili ni Clarissa ang kanyang buhok ay gulo-gulo na at ang kanyang make-up ay burado na ng mga luha ng galit. Ngunit si Mateo ay hindi makagalaw. Nakatayo siya sa isang sulok na kapusan ang mga kamay habang pinapanood ang pagguho ng mundong itinayo niya sa ibabaw ng mga kasinungalingan. Tumahimik ka, Clarissa. Singhal ni Doña Constancia habang pilit na itinataas ang kanyang ulo kahit na hinahawakan siya ng dalawang babaeng pulis. Marisol, akala mo ba ay nanalo ka na? Isang labandera ka lang. Ang Santillan Group ay babagsak kapag nawala kami. Lumapit si Marisol kay Constancia, ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang Santillan Group ay hindi itinayo sa pangalan ng mga evangelista, Constancia. Itinayo ito sa pawis at katapatan ng asawa ko at ang kumpanyang sinabi mong babagsak. Kanina ko pa ito nilinis. Ang lahat ng board members na kasabwat ninyo ay kasalukuyan na ring kinukwestiyon ng mga autoridad. Madam, Marisol, tawag ni Attorney Santos. Nakuha na namin ang vault sa mansyon. Nandoon ang mga orihinal na kontrata na may peking pirma ni Mateo. Sapat na ito para mapatunayan na siya ay biktima rin ng inyong manipulasyon. Nang marinig ito, mabilis na lumingon si Mateo sa kanyang ina. Matotoo ba hindi ako makukulong? Tiningnan ni Marisol ang kanyang anak. Ang kanyang puso ay tila hinihiwa sa gitna ng pag-ibig at katarungan. Hindi ka makukulong para sa kasalanan nila, Mateo. Ngunit mananagot ka sa kasalanan mo sa akin. Ang pagtataksil sa sariling dugo ay walang piyansa sa batas ng konsensya. Isang matinding katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Ang bawat salita ni Marisol ay tila isang latigo na humahagupit sa kaluluwa ni Mateo. Pinanood ni Marisol habang isinasakay ang mga evangelista sa loob ng mobile car. Ang huling sulyap ni Constancia sa kanya ay puno ng puot, isang mansyang alam ni Marisol na hindi na kailanman mabubura. Nang makaalis ang mga pulis at ang mga panauhin, naiwan ang ballroom na punong-puno ng kalat, mga basag na baso, mga natapong wine, at mga bulaklak na lantat na. Si Marisol ay tumayo sa gitna ng entablado, tinitingnan ang malawak na silid na dati ay pangarap lamang niya para sa kanyang anak. Attorney, wika ni Marisol habang tinatanggal ang kanyang mga alahas na tila ba ito ay mabibigat na pasanin.
Ihanda ang press release. Sabihin sa publiko na ang Santillan Group ay sasailalim sa restructuring. At pakisabi kay Tia Salud na kailangan ko ng maraming sabon panlaba bukas. Madam, bakit po? Tanong ng abogado. Dahil bago ko hawakan ang kumpanyang ito, kailangan ko munang linisin ang bawat sulok ng gusaling ito gamit ang sarili kong mga kamay, sagot ni Marisol. Gusto kong malaman ng lahat na ang tagumpay ay hindi nakukuha sa pagnanakaw, kundi sa malinis na paggawa. Ngunit sa gitna ng katahimikan tumunog ang naiwang cellphone ni Clarissa sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang pumasok mula sa isang numerong walang pangalan. Hindi pa tapos ang laban, Marisol. Ang 200 milyong dolyar ay simula pa lang. Ang asawa mo, hilingin mong hindi mo na malaman ang katotohanan sa likod ng kanyang kamatayan. Nanigas si Marisol sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang hininga ay biglang naging mababaw. Ang misteryong ito ay tila isang malalim na sugat na muling binuksan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na nanginginig. Attorney, tawag ni Marisol, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Huwag muna tayong magdiwang. May mas malaking dumi na kailangang tanggalin. At ang duming ito ay nasa loob mismo ng ating nakaraan. Habang naglalakad si Marisol palabas ng plaza, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumunod sa kanya mula sa dilim. Isang lalaking may hawak na sigarilyo ang bumuga ng usok habang nakatingin sa larawan ni Marisol. Enjoy your victory for now, Madam President. Bulong ng lalaki sa loob ng sasakyan. Dahil ang susunod na lalabhan mo ay ang sarili mong dugo. Ang pagsisisi ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa puso, Mateo. Ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang ikaw mismo ang nagtimpla ng inuming iyon para sa sarili mo. Ang boses ni Marisol ay bumasag sa katahimikan ng malawak na opisina ng CEO sa Santillan Plaza. Madilim ang paligid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng lungsod na sumasalamin sa malalaking bintanang salamin. Nakaupo si Marisol sa dambuhalang silya na yari sa itim na balat, ang silyang dati ay kinalalagyan ng kanyang asawa. Ramdam niya ang lamig ng leather sa kanyang likuran, tila ba ang bawat hibla nito ay nagpapaalala sa kanya ng bigat ng korona na muli niyang isinuot. Sa kanyang harapan nakatayo si Mateo. Wala na ang kislap ng kanyang itim na tuxedo. Ang mga butones nito ay kulang na at ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa ilalim ng bigat ng kahihiyan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa gilid ng mesa, hindi makatingin ng diretso sa kanyang ina. Mapatawarin mo ako, pabulong na sabi ni Mateo. Ang bawat salita ay may kasamang hikbi na pilit niyang pinipigilan. Nabulag ako. Akala ko kapag naging mayaman ako magiging proud ka sa akin. Akala ko ito ang paraan para hindi ka na maglaba habang buhay. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marisol. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa kanyang anak. Hinawakan niya ang baba ni Mateo at pilit itong iniangat upang magtama ang kanilang mga mata. Proud? Tanong ni Marisol. Ang boses ay puno ng pait. Mateo, kailanman ay hindi ko hiningi ang ginto o pilak. Ang tanging pangarap ko ay makita kang lumaking may dangal. Ang dangal na itinuro ko sa iyo sa bawat pagpiga ko ng damit sa tondo. Pero sa isang iglap ipinagpalit mo ang lahat ng iyon para sa isang pamilyang itinuring kang aso na itatapon kapag hindi na kailangan. I was stupid, ginamit nila ako. Sabi ni Clarissa, mahal niya ako. Ang pag-ibig na may kasamang kondisyon ay hindi pag-ibig, Mateo. Ito ay negosyong putol ni Marisol. Binitawan niya ang mukha ng anak at naglakad patungo sa bintana. Ngayong gabi hindi lang ang mga evangelista ang natalo. Natalo rin ako. Dahil bilang isang ina, pakiramdam ko ay nabigo akong itanim sa puso mo ang tunay na halaga ng ating pangalan. Anong mangyayari sa akin, ma? Makukulong ba ako? Tanong ni Mateo, ang boses ay puno ng takot. Humarap si Marisol sa kanya. Attorney Santos is working on the papers. Dahil napatunayan naming biktima ka ng fraud at falsification, hindi ka makukulong sa mga krimen ng mga evangelista. Pero Mateo, hindi ka rin pwedeng manatili rito. Ang lahat ng karangyaan na ito ay para sa mga taong may malinis na kamay. At ang mga kamay mo, marumi na sila. Dahan-dahang lumuhod si Mateo sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang mga tuhod ay bumagsak sa malambot na carpet nang walang tunog, ngunit ang epekto nito sa puso ni Marisol ay tila isang malakas na dagok. Niyakap ni Mateo ang mga binti ni Marisol, ang kanyang mga luha ay mabilis na nanunuot sa mamahaling tela ng terno ng kanyang ina. Please, ma,
Wag mo akong itapon. I'll do anything. Maglalaba ako, maglilinis ako. Kahit ano basta, wag mo lang akong ituring na patay. Please. Ramdam ni Marisol ang panginginig ng katawan ng kanyang anak. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang itinaas, gustong haplusin ang buhok ni Mateo. Gustong sabihing, tahan na anak, narito na si nanay. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang pagmamahal na walang disiplina ay siyang nagdala sa kanila sa sitwasyong ito. Kailangan mong lumayo, Mateo. Deklara ni Marisol, pilit na pinapatigas ang kanyang boses. Ipadadala kita sa probinsya sa Pangasinan. Doon ka titira sa maliit nating kubo. Doon ka magtatrabaho sa bukid. Doon mo mararamdaman kung paano kumita ng bawat sentimo ng may dangal. At kapag handa ka na, kapag malinis na ang budhi mo, saka mo ako balikan. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Attorney Santos. Ang kanyang mukha ay seryoso, may hawak na isang itim na folder. Madam, may bago tayong problema, wika ng abogado. Tiningnan niya si Mateo at pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Marisol. Ang mensaheng natanggap niyo kanina, nahanap na namin ang pinagmulan. Hindi ito galing sa loob ng kulungan ni na Constancia. Nanigas si Marisol. Sino ang nagpadala? Inilapag ni Santos ang isang litrato sa mesa. Isang lumang litrato ng asawa ni Marisol na si Alberto, kasama ang isang lalaking nakatalikod. Ang mensahe ay nanggaling sa isang satellite phone na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ni Mr. Valderrama. Ngunit madam, si Mr. Valderrama ay natagpo ang patay sa loob ng kanyang sasakyan sa parking lot ng Cathedral kalahating oras pagkatapos ng inyong pag-alis. Isang matinding lamig ang gumapang sa batok ni Marisol. Ang misteryong tila natapos na ay lalong lumalim. Ang kamatayan ni Alberto, ang 200 milyong piso, ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking laro kung saan ang mga evangelista ay mga tau-tauhan lamang. Sinasabi mo bang may pumatay sa kanya para manahimik siya? Tanong ni Marisol. Posible po, madam. At may iniwan siyang sulat sa kanyang bulsa. Isang listahan ng mga pangalan na sangkot sa pagnanakaw sa Santillan Group sa loob ng 10 taon. At ang unang pangalan sa listahan. Tumigil si Santos, tila nag-aalinlangan. Sino, attorney? Ang inyong yumaong biyenan, si Don Lorenzo Santillan, ang ama ni Alberto. Napahawak si Marisol sa mesa para hindi matumba. Ang lahat ng akala niyang katotohanan ay tila isang malaking kasinungalingan. Ang pamilyang Santillan mismo ang sumisira sa kanilang sariling legacy. Tumingin siya kay Mateo na nakatingala sa kanya puno ng pagkalito at takot. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang tunay na digmaan ay kasisimula pa lamang. Attorney, wika ni Marisol, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa bagong determinasyon. Iligpit ang lahat ng ebidensya. At si Mateo, ilayo niyo na siya rito bago pa siya madamay sa susunod na bagyo. Magsisimula na ang tunay na paglilinis. Habang kinaladkad ni Santos si Mateo, palabas lumingon ang anak sa huling pagkakataon. Mamag-iingat ka, naiwan si Marisol na mag-isa sa dilim ng opisina. Kinuha niya ang pulang kurbata sa kanyang bulsa at mahigpit itong hinawakan. Alberto, tibulong niya sa hangin. Anong dumi ba ang itinatago niyo sa pamilyang ito? Handa akong maglaba hanggang sa maubos ang aking lakas. Basta't lumabas lamang ang katotohanan. Isang tunog ng pagbukas ng pinto sa kabilang dulo ng opisina ang narinig ni Marisol. Hindi ito si Santos. Isang mabigat na hakbang ng sapatos na balat ang marahang tumatama sa sahig. Napakaganda mo pa rin, Marisol. Kahit nasa gitna ng dumi ng tondo, hindi kumupas ang iyong ningning. Isang boses ng lalaki, pamilyar, malalim at puno ng panganib. Ang boses ng lalaking akala ni Marisol ay matagal na ring pumanaw. Akala mo ba ay natapos na ang labandera sa kanyang huling piga? Nagkakamali ka, Marisol. Ang duming pilit mong tinatanggal ay hindi lang mancha sa labas. Ito ay nakakapit na sa mismong pundasyon ng bahay na tinitirhan mo. Ang boses na iyon ay tila isang malamig na hangin na nanggaling sa kailaliman ng lupa. Dahan-dahang humarap si Marisol sa direksyon ng pintuan. Ang anino ng lalaki ay mahaba sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na sumasalamin sa opisina. Habang humahakbang ito palapit, ang bawat pagtunog ng kanyang sapatos ay tila isang pintig ng masamang balita. Nang tuluyan ng tumama ang liwanag sa kanyang mukha, nanigas ang buong katawan ni Marisol. Eduardo, pabulong na wika ni Marisol. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa loob ng ilang sandali. Patay ka na, sabi nila namatay ka sa aksidente sa dagat, 10 taon na ang nakalilipas.
Tumawa ng mahina si Eduardo Santillan, ang nakababatang kapatid ni Alberto. Ang kanyang mukha ay may malalim na pilat sa gilid ng mata, isang paalala ng isang nakaraang puno ng karahasan. Umupo siya sa tapat ng mesa ni Marisol, tila ba siya ang may-ari ng lahat ng nasa loob ng silid. Ang mga patay ay bumabalik kapag may naiwan silang hindi tapos na negosyo, Marisol, wika ni Eduardo, habang pinaglalaruan ang isang gintong lighter. Akala mo ba ay ang mga evangelista lang ang may pakana sa pagbagsak ng kumpanyang ito? Sila ay mga palamuti lamang. Ako ang nagbigay sa kanila ng kapital. Ako ang nagturo sa kanila kung paano gamitin ang anak mo. Isang matinding pait ang namuo sa lalamunan ni Marisol. Ang lahat ng hirap na pinagdaanan ni Mateo, ang pagmamanipula sa kanyang damdamin, ang pagpapakasal sa isang babaeng hindi siya mahal, lahat ng iyon ay plano ng sariling tiyuhin ng kanyang anak. Bakit, Eduardo, intanong ni Marisol, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Kapatid mo si Alberto, pamangkin mo si Mateo, paano mo nagawang itapon ang sarili mong dugo para lang sa pera? Dugo, muling tumawa si Eduardo, ngunit sa pagkakataong ito ay puno ito ng panunuya. Sa pamilyang Santillan, ang dugo ay ginagamit lang na tinta para sa mga kontrata. Si Alberto ay mahina. Binigay niya sa iyo ang control dahil nabulag siya ng pag-ibig sa isang labandera. At ikaw, itinago mo ang anak mo sa tondo habang ang yaman ng Santillan ay nabubulok sa kamay ng mga board members. Tumayo si Eduardo at lumapit kay Marisol. Narito ako para tapusin ang sinimulan ko. Ibigay mo sa akin ang 60% ng shares at hahayaan ko kayong mabuhay ng payapa ni Mateo sa probinsya. Pero kung tatanggi ka, sisiguraduhin kong ang anak mo ay hindi na makakatapak sa lupa ng pangasinan ng buhay. Hinawakan ni Marisol ang gilid ng mesa ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy, tila ba doon niya kinukuha ang huling lakas ng kanyang pagkatao. Sa loob ng 10 taon, namuhay siya sa takot at hirap para lang protektahan si Mateo, ngunit ngayon ang takot na iyon ay tila naging isang matalim na sandata. Akala niyo ay mahina ako dahil sanay akong yumuko sa harap ng batya. Wika ni Marisol, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa gitna ng dilim. Ngunit ang labanderang minamaliit niyo ang nakakaalam kung paano kuskusin ang pinakamatigas na mantsa hanggang sa mawala ito. Eduardo, hindi mo makukuha ang Santillan Group at hindi mo na muling madidiktahan ang buhay ng anak ko. Matapang ka pa rin, aha. Nakangising tugon ni Eduardo. Pero tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag nalaman mong ang asawa mo, ang mahal mong si Alberto, ay hindi namatay sa sakit. Siya ay nilaso ng sarili niyang ama dahil balak niyang ibigay sa iyo ang lahat ng yaman. Isang matinding dagok ang naramdaman ni Marisol sa kanyang dibdib. Ang katotohanang ito ay mas masakit pa sa anumang sampal. Ang pamilyang pinangarap niyang maging bahagi ay ang pamilyang pumatay sa lalaking minahal niya. Nanlamig ang kanyang mga kamay, ngunit sa halip na bumigay, tila lalo siyang tumigas. Habang nagaganap ang komprontasyong ito sa Makati, sa isang malayong baryo sa Pangasinan, bumaba si Mateo mula sa isang lumang bus. Ang hangin doon ay amoy dagat at amoy lupa. Hawak niya ang kanyang maliit na bag, tumingin siya sa maliit na kubo, sa gitna ng bukid ang bahay kung saan siya lumaki. Lumapit siya sa balon sa likod ng kubo. Kumuha siya ng isang timba ng tubig at marahas na ibinuhos ito sa kanyang sariling mukha. Ramdam niya ang hapdi ng malamig na tubig sa kanyang mga mata, tila ba ito ang unang pagkakataon na tunay siyang nagising. Nakita niya ang isang lumang brush sa tabi ng balon. Dahan-dahan niya itong pinulot. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro papel at pera, ang hawak ay nagsimulang makaramdam ng unang sugat mula sa magaspang na kahoy ng brush. Isang luha ang humalo sa tubig sa kanyang mukha. Maglalaba ako, bulong ni Mateo sa hangin. Lalabhan ko ang lahat ng duming iniwan ko sa'yo. Sa opisina ni Marisol, hindi natinag ang ginang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na pinindot ang isang button. Ang mukha ni Eduardo ay nagbago nang marinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa speaker ng telepono. Eduardo Santillan, ito ang boses ni Attorney Santos. Lahat ng sinabi mo ay na-record at kasalukuyan nang ipinapadala sa mga awtoridad. Hindi mo na kami makukuha sa takot. Ang NBI ay nasa labas na ng gusali. Nanlaki ang mga mata ni Eduardo. Traidor! Susugod na sana si Eduardo kay Marisol nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang mga operatiba ng pulis.
Walang nagawa si Eduardo kundi itaas ang kanyang mga kamay. Bago siya tuluyang ilabas ng silid, lumingon siya kay Marisol nang may halong pagkamuhi. Hindi pa ito tapos, Marisol. Ang pamilyang ito ay isinumpa. Nang muling maging tahimik ang opisina, napaupo si Marisol sa silya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa pagod. Kinuha niya ang pulang kurbata ni Mateo at dinala ito sa kanyang mukha. Alberto, tapos na, bulong niya habang umiiyak. Malinis na ang lahat. Ngunit sa ilalim ng mesa isang maliit na envelope ang naiwan ni Eduardo. Isang envelope na may nakasulat na ang katotohanan tungkol sa mana ni Mateo. Dahan-dahan itong binuksan ni Marisol. Ang laman nito ay isang dokumentong nagsasabing si Mateo ay hindi tunay na anak ni Alberto Santillan. Isang huling mantsa, isang huling lihim na babago sa lahat. Ang katarungan ay hindi parang mantsa na daling mabubura ng pera konstansya. Ito ay parang tinta na nanunuot sa bawat hibla ng iyong buhay hanggang sa wala ka ng mataguan. Ang boses ni Marisol ay matatag kahit na sa harap niya ay nakatutok ang isang malamig na dulo ng baril mula sa lalaking nagpapanggap na pulis. Sa gitna ng lobby ng Santillan Plaza, tila tumigil ang mundo. Ang mga gwardiya ay nakataas ang mga kamay at si Attorney Santos ay pilit na humaharang sa harap ni Marisol. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at kaba. Ibigay mo sa amin ang lahat ng ebidensya. Marisol, isang pirma mo lang sa confession na ito at hahayaan ka naming makaalis. Sigaw ng lalaki, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman. Ngunit hindi na tinag si Marisol. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, hindi upang sumuko, kundi upang ipakita ang isang maliit na device na kanina pa nakakabit sa kanyang terno. Isang pulang ilaw ang kumukurap dito. Masyado kayong nahuhuli sa teknolohiya. Wika ni Marisol, ang kanyang boses ay may halong panunuya. Ang bawat salitang binitawan mo, ang bawat banta ay kasalukuyang naririnig ng NBA 9 na nakapaligid na sa gusaling ito. At ang confession na sinasabi mo, ito na ang magsisilbing huling pako sa kabaong ng mga evangelista. Bago pa man makakilos ang lalaki, isang mabilis at maayos na pagkilos ang naganap. Ang malalaking salamin na pinto ng lobby ay marahas na bumukas at pumasok ang mga tunay na operatiba ng NBI. Ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa makintab na sahig ay tila isang marcha ng katarungan. Sa isang iglap, ang peking pulis ay napadapa sa sahig, ang kanyang baril ay malayo na sa kanyang kamay. Nang hina ang mga tuhod ni Marisol, dahan-dahan siyang napakapit sa balikat ni Attorney Santos. Ang matinding tensyon na dinala niya sa loob ng maraming araw ay biglang naglaho, pinalitan ng isang matinding pagod na tila pasan-pasan ang buong mundo. Madam, tapos na po, pabulong na, sabi ni Santos. Ligtas na kayo, ang lahat ng kasabwat ni na Constancia at Eduardo ay kasalukuyan ng hinuhuli. Tumango si Marisol, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mangilid ng luha. Ngunit hindi ito luha ng pait kundi luha ng paglaya. Attorney, ihanda ang sasakyan, pupunta na tayo sa Pangasinan. Ayoko nang manatili rito ng kahit isang minuto. Pagkalipas ng ilang oras, ang ingay at usok ng Makati ay napalitan ng sariwang hangin at luntiang bukirin ng Pangasinan. Habang binabaybay ng sasakyan ang pamilyar na daan, patungo sa kanilang kubo, ramdam ni Marisol ang bawat pintig ng kanyang puso. Tumingin siya sa bintana, nakita niya ang mga magsasakang masayang nagtatawanan habang nagpapahinga sa ilalim ng puno ng mangga. Ito ang mundong kinalakihan niya, isang mundong simple, tapat at malinis. Huminto ang sasakyan sa dulo ng eskinita. Hindi na naghintay si Marisol na pagbuksan siya ng pinto. Mabilis siyang bumaba, ang kanyang mamahaling sapatos ay tumatapak na sa tuyong lupa at mga damo. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa tabi ng balon. Isang lalaking nakasuot ng kupas na t-shirt, basang-basa ng pawis at may hawak na lumang brush, si Mateo. Dahan-dahang lumapit si Marisol. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa tuyong dahon ay nagpalingon kay Mateo. Nang makita ng anak ang kanyang ina, binitiwan nito ang brush. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy sa semento ng balon ay tila hudyat ng pagtatapos ng lahat ng galit. Pabulong na tawag ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Hindi nakapagsalita si Marisol. Tumakbo siya patungo sa kanyang anak at niyakap ito ng buong higpit. Ramdam niya ang amoy ng araw at sabon sa katawan ni Mateo, isang amoy na mas mabango pa sa anumang pabango sa Makati.
Umiyak si Mateo sa balikat ng kanyang ina, ang kanyang mga hikbi ay tila mga huling dumi na pilit niyang inilalabas sa kanyang sistema. Patawarin mo ako, patawarin mo ako, paulit-ulit na sabi ni Mateo habang nakasubsob ang mukha sa balikat ni Marisol. Hinaplos ni Marisol ang buhok ng kanyang anak. Tahan na anak, narito na si nanay, nilabhan na natin ang lahat. Wala nang mantsa Mateo, malinis na tayo. Humiwalay ng kaunti si Mateo at tiningnan ang mga kamay ng kanyang ina. Hinawakan niya ang mga ito, ang mga kamay na puno ng kalyo, at peklat ang mga kamay na itinanggi niya sa harap ng maraming tao. Marahan niyang hinalikan ng bawat daliri ni Marisol, ang kanyang mga luha ay pumatak sa palad nito. Ang mga kamay na ito ang nagligtas sa akin, wika ni Mateo. Ang mga kamay na ito ang pinakamalinis sa buong mundo. Ngumiti si Marisol sa gitna ng kanyang mga luha. Tumingin siya sa paligid ng kanilang munting kubo. Wala mang chandelier, wala mang mamahaling gamit, ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng katotohanan. Madam Marisol, tawag ni Attorney Santos na nakatayo sa di kalayuan. Ang Santillan Group, kailangan po nila ang inyong pirma para sa bagong board members. Ano po ang sasabihin ko sa kanila? Tumingin si Marisol kay Mateo at pagkatapos ay sa malawak na bukirin na nasisinagan ng papalubog na araw. Sabihin mo sa kanila, attorney, na ang bagong CEO ng Santillan Group ay mananatili muna rito sa Pangasinan, sagot ni Marisol nang may kislap sa mga mata. Dahil bago kami bumalik sa itaas, kailangan muna naming matutong lumakad sa lupa nang hindi nadudumihan ang aming kaluluwa. Naglakad ang mag-ina patungo sa loob ng kubo. Sa pintuan napatigil si Marisol. Nakita niya ang pulang kurbata na nakasabit sa isang pako sa dingding, maayos, malinis, at hindi nagusot. Tawag ni Mateo habang inaalalayan ang kanyang ina. Anong gusto mong hapunan? Ako ang magluluto. Kahit ano anak, sagot ni Marisol. Basta't sabay tayong kakain. Habang unti-unting lumulubog ang araw sa abot-tanaw ang katahimikan ng gabi, ay binalot ng tunog ng kuliglig at ang marahang bulong ng hangin. Ang labandera ay tapos na sa kanyang huling pagpiga. Ang mantsa ng kahapon ay tuluyan ng naglaho, nagiiwan ng isang buhay na kasing puti ng mga ulap sa langit. 3 taon ang mabilis na lumipas, na tila mga bulan ng sabon na dahan-dahang tinatangay ng hangin patungo sa malawak na dagat. Ang ingay ng Makati at ang mga dambuhalang gusali ng Santillan Plaza ay tila naging malabong panaginip na lamang sa alaala ni Marisol. Dito sa baybay ng Pangasinan, ang tanging maririnig ay ang banayad na hampas ng mga alon sa pampang at ang malakas na tawanan ng mga bata sa di kalayuan. Nakatayo si Marisol sa beranda ng kanilang bagong bahay, isang simpleng estruktura na yari sa matitibay na kahoy at kawayan, ngunit punong-puno ng liwanag. Hindi na siya nakasuot ng pilak na terno. Muli siyang bumalik sa kanyang paboritong kupas na duster. Ang telang nagpapaalala sa kanya kung sino siya, bago pa man dumating ang lahat ng bagyo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga kamay ay hindi na namamaga sa pagod. Malinis ang mga ito, bagaman may mga peklat pa rin na nagsisilbing medalya ng kanyang pakikipaglaban. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinanood ni Marisol ang isang lalaking may matikas na pangangatawan na kasalukuyang nag-aayos ng mga lambat sa tabi ng dagat. Si Mateo. Ang balat nito ay naging kayumanggi na dahil sa araw at ang kanyang mga kamay ay naging magaspang dahil sa pagtatrabaho sa bukid at dagat. Wala na ang kislap ng toksido, ngunit sa bawat galaw ni Mateo, makikita ang isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay ng mga evangelista. Mahanda na po ang merienda, sigaw ni Mateo habang kumakaway sa kanyang ina. May bitbit itong basket ng mga sariwang prutas at mainit na tinapay. Ngumiti si Marisol at tumango. Isang matinding katiwasayan ang bumalot sa kanyang puso. Ang unang tanong na laging naglalaro sa kanyang isipan noon ay kung napatawad na ba niya ang kanyang anak. Sa bawat araw na nakikita niyang nagsisikap si Mateo, na bumawi sa bawat gabing sabay silang nagdarasal, nahanap ni Marisol ang sagot. Ang pagpapatawad ay hindi isang mabilisang desisyon, kundi isang dahan-dahang paghilom, parang sugat na tinatapalan ng malinis na kuskos ng panahon. Nakalaya na rin si Mateo sa kulungan ng kanyang sariling pagsisisi. Bagaman hindi niya kailanman makakalimutan ang kanyang pagkakamali, natutunan niyang gamitin ang sakit na iyon upang maging isang mas mabuting tao. Hindi na siya ang CEO na nakaupo sa itaas. Siya na ang lalaking handang lumubog sa putik para lamang makatulong sa iba.
Kamusta na nga ba ang Maynila ayon kay Attorney Santos na bumibisita sa kanila? Buwan-buwan, ang Santillan Group ay ganap ng naging isang pundasyon. Sa ilalim ng tagubilin ni Marisol, ang malaking bahagi ng kita ng kumpanya ay napupunta na sa Marisol Foundation, isang organisasyong nagbibigay ng trabaho, edukasyon at katarungan para sa mga bameteng dontan na katulad ni Marisol noon. Ang mga evangelista at si Eduardo nanatili silang bilanggo ng kanilang sariling kasakiman sa loob ng rehas kung saan ang tanging kayamanan nila ay ang mga pader na bato. Isang hapon habang naglalakad ang mag-ina sa dalampasigan, napatigil si Mateo sa harap ng isang maliit na batya na nakalagay sa buhanginan. Nilapitan niya ito at dahan-dahang isinawsaw ang kanyang mga kamay sa tubig na may bula ng sabon. Alam mo, wika ni Mateo habang pinapanood ang mga bula na pumapailan lang sa hangin. Dati ikinahiya ko ang amoy ng sabon. Akala ko ito ang amoy ng pagkatalo, pero ngayon alam ko na. Ito pala ang amoy ng katarungan. Ito ang amoy ng isang inang hinding-hindi susuko. Hinawakan ni Marisol ang balikat ng kanyang anak. Ang dumi ay laging darating, Mateo. Bahagi iyan ng buhay. Pero hanggat may tubig, hanggat may sabon at hanggat may pusong handang kumuskos, walang mantsang hindi kayang tanggalin. Tumingin silang dalawa sa papalubog na araw. Ang langit ay nagkulay kahel at lila, isang perpektong pagtatapos para sa isang mahabang araw. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marisol ang presensya ng kanyang asawang si Alberto, tila ba bumubulong ang hangin ng isang pasasalamat. Ang ikatlong aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw. Ang tunay na pamana ay hindi ang perang nakatago sa bangko, kundi ang integridad na nakatago sa budhi. Ang karangalan ay hindi nasusukat sa taas ng posisyon, kundi sa lalim ng pagkatao. Dahan-dahang lumubog ang araw at ang kadiliman ay hindi na nakakatakot. Dahil para kay Marisol at Mateo, ang bawat gabi ay isa lamang pagkakataon para magpahinga bago muling harapin ang isang bagong umaga na malinis, maliwanag at punong-puno ng pag-asa. Ang labandera ay hindi lamang naglaba ng damit, naglaba siya ng isang tadhana. At sa huling pagpiga ng kanyang mga kamay, tanging pag-ibig ang natirang basa sa kanyang palad.